Ang kasintahan ng milyonaryo ay masamang pinakitunguhan siya sa harap ngang lahat sa lobby, ngunit nang itaas ng empleyada ang kanyang palat at bumigkas ng 6 na malambing na salita, tila huminto majing ang hangin at nagsimula siyang umiyak sa kaluban. Bumalik ka na sa trabaho ngayon. Kaagad, empleyadang kung sino ka man, ang tini ni Rowena Castro ay umalingaw-ngaw sa mga dingding na marmol ngang pangunahing lobby ngang Villarreal Mansion. Tila mismo ang bahay ay napagalitan. 3 gibazo ni Gristaw ang gumuga sa gilid ni mesa. Isang puting rosas ang nahulog mula sa florera sa sahig at si Clara Santos, nakatayo sa gitna ngang silit na may basahan sa kamay at isang tray ngang pilak na basa pa sa kanyang dibdib, ay hindi man lang umatras. Nilisan ni Rowena ang espasyo sa 4 na hakbang. Ang tunog ngang kanyang matakong ay mahinahon sa pinakintap na sahig, ngunit bawat hakbang ay tila nagtataglay ang bigat ang ilang. Linggong naipong pahamak, namumula ang kanyang mapisngi. Nagiba ang kanyang tinik, ang kanyang mamata ay puno ng pakayamot na hindi bago. Sa likod niya, 2 bisita na, kararating lamang para sa engagement lunch ay biglang huminto. Isang waiter ang dahan-dahang nagbitaw ng tray na hawak niya, nang hindi man lang niya namalayan, walang sinuman ang gumalaw upang kunin ito. Bingi ka ba, babay? Sinabi ko na linisin mo ang pasilyo bago dumating ang aking kasintahan at nandito ka lang nakatayo, nakatingin sa akin ng walang pakialam. Hindi agad sumagot si Clara, maingat niyang ibinaba ang tray. Inilagay sa pinakamalapit na mesa at tinupi ang basahan sa kanyang makamay. Dahan-dahan, tila nagtatagongang isang mahalagang bagay. Ang kanyang daliri, sanay sa maraming taon ng tapat na pagtatrabaho, ay hindi man lang nanginig. 10 metro mula sa lobby, nakatago sa likod ng frame ng pangunahing pinto na kadarating lamang na nagsara. Mariying isinara ni Mang Tonyo de la Cruz ang kanyang malabi. Ang punong mayordomo ay naglingkod sa pamilya Villarreal sa loob ng 3 dekada. Nakita niya ang ama ni Ginong Oscar na pumanaw. Binuhat niya si Ginong Oscar sa kanyang bisik nung bata pa lamang ito at natuto siyang basahin ang mabagyo-bago paman ito pumutok. Ang tensyon na iyon ay hindi bago. Ilang linggo nang malamig ang pakikitungo ni Rowena Castro sa mga kawani, ngunit mayroon sa umagang iyon ang nagpasingaw ng malamig na pawis sa kanya. Pilit ni Rowena na nakatayong 1 metro mula kay Clara. Magsasalita ka ba o kailangan kong sabihin kay Ginong Oscar na paalisin ka ngayong hapon? Dahil, tingnan mo mahal ko, isang salita ko lang ay sapat na, isa lang, at bukas ay wala ka ng pagkakataon sa lungsod na ito. Wala na. Ang bisita ay nakpalitan ng hindi komportableng tingin. Isang matandang babae na may perlas na kuwintas na mas mahal pa kaysa sa bahay kung saan ipinanganak si Clara ay itinukod ang kamay sa kanyang dibdib. Isang binata na may kwaderno sa kamay dahil siya ay kinontrata upang itala ang madetalye ng engagement event ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang profesional na instinto ay nagsasabi sa kanya na ito ay magiging isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtatalo. Binibining Castro, sabi ni Clara sa wakas, sa isang boses na napakababa kaya kailangan nilang lumapit para marinig siya. Tinapos ko ang pasilyo 2 oras na ang nakakaraan. Kung gusto niyo, maaari niyo itong suriin, malinis. Huwag mo akong kausapin sa ganyang tono. Reklamo ni Rowena na halos nakadikit ang mukha sa kanya. Wala kang sinuman dito. Ikaw ay bahaging serbisyo? Naintindihan mo? Na, serbisyo. At ang mga tao sa serbisyo ay hindi sumasagot. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Mas higit iyon sa dapat na tahimik na tiisin ng sinumang tao. Ngunit kilala niya si Clara. Alam niyang hinding-hindi ito sumasagot. 7 buwan na itong nagtatrabaho sa mansyon at hindi pa kailanman nagtaas ang boses, hindi pa kailanman nahuli, hindi pa kailanman humingi ng pabor. Siya ay diskreto sa sarili niyang pagpili. Tila nais niyang tawirin ang mundo nang walang iniiwang bakas. Inabot ni Rowena ang kanyang kamay ng may autoridad. Isang kamay na puno ng gasingsing, mabango, manicure, at iniwan itong nakasuspinde sa hangin. Itinuturo ang direksyon ng labasan sa loob ng isang walang hanggang segundo. Isang salita pa. At ipinapangako ko sa iyo na ngayong hapon na ito ay kukuhanin mo ang iyong magamit. Isang salita pa. At walang sinuman sa lungsod na ito ang magbubukas ng pinto ng kanilang bahay sa iyo. Noon ay ginawa ni Clara ang isang bagay na walang sinuman ang umasa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang sariling kamay na nakabukas ang palat kay Rowena, tila humihiling sa hangin na huminto. Hindi siya sumigaw, hindi umatras, hindi nagtanggol sa sarili ng mga agresibong salita.
Inilagay lamang niya ang kanyang simpleng, katamtaman at mapagpakumbabang kamay sa pagitan nilang dalawa at nagsabi nga 6 na salita. 6 na salita na hahati sa hapong iyon sa 2 bahagi, ang bahagi bago at ang bahagi pagkatapos. Ang inyong boses ay hindi umaabot dito. Kinurap-kurap ni Rowena ng isang beses. 2. Tila hindi niya naintindihan. Ibaba niya ang kamay, itinaas muli, ibinaba ulit. Hinanap niya ng tingin ang mabisita. Ang waiter, ang lalaki na may kuwaderno, tila umaasa na may magsabi sa kanya na mali ang kanyang naririnig. Ngunit ang lahat ay nakapako. Ano ang sinabi mo, empleyada? Sinabi kong hindi umabot dito ang inyong boses, binibining Castro. Ulit ni Clara na may parehong kapanatagan tulad kanina. Ang kamay ay nakataas pa rin na nakabukas ang palat. Ang tingin ay kalmado, walang hamon, walang pagpapasakop. Maari niyo akong pagalitan. Maari niyo akong sawayin sa harap ng sinuman. Maari niyo akong utusan na linisin ang buong mansyon gamit ang isang maliit na brush. Para dun ako kinontrata at para dun ako binabayaran. Ngunit may isang lugar sa loop ko kung saan hindi pumapasok ang inyong boses. Ang lugar na iyon ay hindi sa inyo. Ito ay sa aking ina at sa Diyos at wala ng iba. Ang sumunod na katahimikan ay napakakapal kaya malinaw na narinig ang tiktak ng grandfather clock na nagpapalamuti sa sulok ng lobby. Ang puting rosas na nahulog kanina ay gumulong panggalawang sentimetro sa sahig. Paano ka naglakas loob? Bulalas ni Rowena na nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang tinig ay pumiyok ng matinis. Tulad na kapag ang isang baso na kristal ay nabasak sa loop, na ngunit nananatili pa rin. Paano ka naglakas loop? Babae sa serbisyo. Ikaw, isang tagalinis. Kinakausap ako tungkol sa iyong ina na tila ako ay nagmamalasakit. Ang iyong ina ay malamang isa pang babae na naglilinis ng sahig ng madisente at ngayon ay nagpapanggap ka. Huwag niyo pong pag-usapan ang aking ina, binibini. Hindi itinaas ni Clara ang kanyang boses. Ngunit may nagbago sa tono at naramdaman iyon ng lahat. Maging si Rowena, maging ang bisita, maging ang orasan na tila nag-alinlangan ng isang segundo bago magpatuloy sa pagmarka ng oras. Huwag niyo na pong babanggitin ang aking ina, pakiusap. Ang pakiusap ay nahulog tulad ng isang malambot na bato sa marmol, walang karahasan, ngunit may bigat na naghati sa kapaligiran sa dalawa. Sa sandaling iyon, eksakto sa sandaling iyon, nang bumukas ang pangunahing pinto at ang matatagnam nga hakbang ng isang lalaki ay tumawid sa lobby. Kadadating lang ni Oscar Villarreal mula sa opisina, may hawak siyang bouquet ng puting orkidya. May ngiti sa kanyang maalabi at nakaluwag ang kurbata dahil sa init ng hapon. Dumating siya upang mananghalian kasama ang kanyang kasintahan upang ipagdiwang na malapit na ang opisyal na engagement. Dumating siya nang hindi alam na masisilayan niya ang eksena na babaguhin ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Nakatayo siyang 3 metro mula sa 2 babae. Ang mga orkidya ay nakasabit sa kalagitnaan. Ang ngiti ay nakapako sa kanyang mukha. Rowena, ano ang nangyayari dito? Lumingon si Rowena sa kanya tila iniligtas mula sa ilalim ng balon. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Ang piski ay naging kulay rosas ng biktima mula sa pulang galit. Ang mga mata ay napuno ng luha na lumitaw na parang salamangka. Ang boses ay lumambot hanggang maging matamis. Mahal ko, dumating ka na. Tingnan mo ang isinagot sa akin ng empleyadang ito. Hindi siya nagpakita ng respeto sa akin sa harap ng iyong mabisita. Oscar, hindi na maaring manatili ang babaeng ito rito. Gusto ko siyang palabasin sa bahay ngayon din. Taining na ni Oscar ang mabisita. Ibinabang ang babae na may perlas na kuwintas ang kanyang tingin. Ang lalaki na may kuwaderno ay nakatingin sa kanyang mata tila biglang nakaroon ng malaking interes sa kanyang isinulat. Walang sinuman ang nagsalita. Clara, tanong ni Oscar habang nakaharap sa kanya. Totoo ba iyon? Hindi agad sumagot. Ibinaba niya ang kamay na nakataas pa rin. Dahan-dahan itong ibinaba sa gilid ng kanyang katawan at saka lamang tumingin kay Oscar. Ginong Villarreal, hindi ko po binastos si Binibining Castro. Itinaas ko po ang aking kamay upang tahimik na hilingin sa kanya na huwag nang lumapit. Kung iyon ay isang paglabag, paalisin niyo ako. Kung iyon ay isang pagkakamali, paalisin niyo ako. Kung ang katotohanan ay nakakabahala sa inyo, paalisin niyo ako. Ngunit hindi ako magsisinungaling sa harap ninyo. Hindi ngayon at hindi kailanman. Nanatili si Oscar na nakatayo. Nakatingin sa kanya tila nakita niya ito sa unang pagkakataon sa loob ng 7 buwan. Hanggang sa araw na iyon,
Si Clara Santos ay para sa kanya ay isang epektibong anino, isang babae na nagtutuping ang kanyang matuwalya ng perpekto. Isang empleyada na hinding-hindi nakikipagpalitan ng tingin sa kanya at ngayon ay nasa harap niya na nakataas ang ulo, nakatingin sa kanya ng hindi kumukurap, hindi humihingi ng paumanhin, hindi nanginginig. May gumalaw sa loob niya. Isang bagay na luma, isang bagay na nakabaon. Oscar, reklamo ni Rowena nang makita niyang nag-alangan ito. Huwag mong sabihin na maniniwala ka sa kanya, sa isang empleyada, pagkatapos ng lahat ng ako sa iyo, pagkatapos ng nga plano natin. Nagsisinungaling ang babaeng ito at hinahayaan mo lang siyang nakatayo sa aking bahay. Hindi pa ito ang bahay mo, Rowena. Lumabas ang pangungusap sa bibig ni Oscar bago pa man niya namalayan. Lumabas ito ng kusa, tulad ng isang katotohanan na matagal nang nahihintay ng pasilyo upang makatakas. Binuksan ni Rowena ang kanyang mamata. Binuksan ng mabisita ang kanilang mga mata. Si Mang Tonyo, nakatago sa likod ng frame, ay binuksan ang kanyang mga mata. Paano? Ano ang sinabi mo? Sinabi kong hindi pa ito ang bahay mo at sinabi kong bago ko paalisin ang sinuman ay unawain ko muna kung ano ang nangyari dito. Lumakat si Oscar patungo sa isang upuan sa lobby. Maingat niyang inilagay ang maorkidya sa likod ng upuan. Tila hindi kasalanan ng mga bulaklak ang anumang nangyayari. Ganap niyang niluwagan ang kanyang kurbata at muling tiningnan si Clara. Clara, pakiusap, samahan niyo ako sa library. Gusto kitang kausapin. Oscar, protesta ni Rowena na may tensyonado ang mukha. At ikaw, Rowena, maghintay ka rito o umakyat ka sa iyong silid o gawin mo ang gusto mo. Ngunit ngayon ay kakausapin ko siya. Naiwan si Rowena na nakanganga. Ang makeup ay nagsimulang tumulo, nang hindi na umarte. Ang lalaki na may kwaderno, nang hindi napapansin ng sinuman, ay tahimik na nagtatala ng bawat detalye sa buong eksena. Umatras ang mga bisita sa hardin na kunwari ay kailangan ng hangin. Ang matandang babae na may perlas na kwintas ay bumulong sa kanyang asawa. May malaking mangyayari sa bahay na ito. Nararamdaman ko sa aking kaluluwa. Lumakat si Clara sa likod ni Oscar patungo sa library. Ang kanyang mahabang ay umaling-aunaw sa marmol na tila bawat isa ay isang bigat na tinatanggal niya sa kanyang sarili. Tila bawat hakbang ay isang tahimik na panalangin na sa wakas ay nakahanap ng lugar kung saan mahuhulog. Si Mang Tonyo nakatago pa rin. Ay nakitang dumaan ang dalawa at noon, sa unang pagkakataon sa loob ngang 30 taon, dahan-dahang nakrus ang tandang krus ang matandang mayordomo mula sa noo patungo sa dibdib, mula sa isang balikat patungo sa isa pa, bumubulong ngang isang bagay sa pagitan ngang kanyang ngangipin na tila isang sinaunang panalangin. Dahil siya, higit sa sinuman, ay nakita sa mukha ni Clara Santos, ngayong umaga ang isang bagay na walang sinuman ang napansin. Ang babaeng iyon ay hindi aksidenteng dumating sa Villarreal Mansion. Ang babaeng iyon ay naroon para sa isang dahilan at ang dahilan na iyon ay may pangalan, isang pangalan na itinatago ni Mang Tonyo na nakasulat sa isang lumang leather na notebook sa loob ng nakakandadong drawer ng kanyang bedside table, isang pangalan na ipinangako niyang hinding-hindi babanggitin sa harap ng libingan ng dating amo, ngunit ngayong umaga. Nakita si Clara na pumasok sa library ng kanyang batang amo, muling nanginig sa loob ng kanyang dibdib tulad na isang takot na ibon. Pagpalain tayo ng Diyos, bulong ngang matandang mayordomo habang ipinipikit ang kanyang mamata, dahil ang katotohanan ay kararating lang sa bahay na ito at ang katotohanan kapag nahuli ay laging hinahanap ang sa kanya. Sa labas ng hardin, habang nag-usap ng pabulong ang mga bisita, isang lola na nakasandal sa kanyang baston ang tumingin sa mga bintana ng library kung saan kadarating lamang na naksara ang mga kurtina. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Kawawang bata. Sabi niya nang walang sinuman ang nakakaintindi kung sino ang kanyang tinutukoy. Kawawang bata. Ang matutuklasan niya. Tiningnan siya ng kanyang asawa ng hindi naiintindihan. Ano ang sinasabi mo? Mahal ko? Sino ang tinatawag mong bata? Ngunit hindi sumagot ang lola. Patuloy siyang nakatingin sa nakasarang mga kurtina na tila may alam siya, tila may nakikilala siya, tila sa mansyon na iyon, pagkatapos ng maraming taon, isang sinaunang kwento ang kadarating lamang na nagising. Ang library ng Villarreal Mansion ay amoy lumang kahoy, luma na leather, at lumang tinta. Ang makurtina na velvet ay nanatiling bahagyang nakabukas, na nagpapadaanan ng sinak ng ilaw na bumagsak sa gitna ng alpombra. Tila mismo ang bahay ang pumili ng takpuan para sa mangyayari. Isinara ni Oscar ang pinto sa kanyang likuran.
Ang tunog ng trangka na sumara ay malinaw na narinig. Lumakat siya patungo sa bintana. Sandali siyang tumayo, nakatingin sa hardin kung saan ang bisita ay nag-uusap pa rin ng pabulong at pagkatapos ay lumingon kay Clara. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng library na nakakrus ang makamay sa harap. Hindi niya tiningnan ang libro. Hindi niya tiningnan ang mamahaling muebles. Hindi niya man lang tiningnan ang lalaki na nagpasok sa kanya roon. Nakapako ang kanyang tingin sa anumang punto sa sahig, tila sinusubukang huwag mag-isip. Clara, pakiusap, umupo kayo. Mas gusto ko pong manatili nakatayo. Ginong Villarreal, kung hindi niyo po masama, humingangang malalim si Oscar. Lumakad patungo sa pinakamalapit na leather armchair, ngunit hindi umupo. Ipinatong niya ang kanyang makamay sa likod ng upuan at tiningnan ito. Ang ilaw ay bumaksak kay Clara, mismo sa kanyang nakapusot na buhok at sa unang pagkataon sa loob ng 7 buwan, napagtanto ni Oscar na ang babaeng iyon ay may mukha. Hindi isang function, hindi isang uniforme, isang mukha. Isang mukha na nagtataglay nga isang bagay. Ngunit hindi pa niya alam na si Clara, ang nangyari doon sa labas ay hindi tama. Para kay Rowena, ibig kong sabihin, narinig ko ang lahat mula sa pinto bago ako pumasok. Hindi ito ang unang pagkakataon na ganun ang pakikitungo niya sa mga kawani, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi sumagot si Clara, tumango lamang ng bahagya. Gusto kong humingi ng paumanhin sa ngalan ng bahay at sa aking sariling ngalan. Ang masalitang iyon ay nagpataas ng tingin ni Clara sa unang pagkakataon. Tiningnan niya ito at sa tingin na iyon ay may isang bagay na hindi matukoy ni Oscar. Hindi ito pasasalamat, hindi ito hinanakit, iba ito. Isang bagay na mas katulad ng isang lumang kalungkutan na biglang nakahanap ng butas upang makahinga. Hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin, Ginoong Villarreal. Hindi po kayo nagtaas ng boses. Hindi niyo po ako pinakitunguhan ng masama. Kayo po ay dumating lamang sa inyong bahay. Pero ako ay engaged sa babaeng gumawa niyan at iyon ay gumagawa. Sa akin na somehow responsible. Muling ibinaba ni Clara ang kanyang tingin. Lumunok. Napansin ni Oscar sa unang pagkakataon na may kinang ang mga mata nito, hindi dahil sa mga luhang malapit ng bumaksak, kundi dahil sa mga luhang bumagsak nangang libu-libong beses sa ibang lugar, sa ibang hapon, at nagiwan ng kinang na iyon na minanana, ilang babae pagkatapos umiyak ng tahimik. Ginoong Villarreal, kung dinala niyo po ako rito para paalisin, gawin niyo na po ng mabilis. Pakiusap, kailangan ko pong umuwi bago lumubog ang araw. Hindi kita dinala rito para paalisin. Kung gayon, para saan po niyo ako dinala? Nag-alinlangan si Oscar. Lumakad patungo sa lumang mesa kung saan dati nagsusulat na mga sulat ang kanyang ama. Kinuha niya ang isang frame na larawan na matagal nang naroon. Isang lumang litrato ng isang lalaki na may bigote na nakatingin sa kamera ng seryoso tulad ng malumang retrato. Hinawakan niya ito sa kanyang makamay sandali, tila naghahanap ng sagot sa mga mata ng namatay. Pagkatapos, ay muli niya itong inilagay sa mesa at muling tiningnan si Clara. Dinala kita rito dahil kailangan kong malaman kung sino ka. Paano po? 7 buwan na akong dumadaan sa iyong tabi nang hindi ka nakikita? Tila isa ka lamang muebles sa bahay. Pero ngayon, nang itinaas mo ang iyong kamay, nang sinabi mo ang 6 na salitang iyon, may narinig ako. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ko alam kung bakit pamilyar sa akin, ngunit mayroon sa iyong boses, sa iyong paraan ng pagtayo, ang nagpaalala sa akin ng isang tao. At kailangan kong unawain kung sino ang taong iyon na ipinapaalala mo sa. Dahil mula nang pumasok ako sa lobby na ito 1 oras na ang nakakaraan, hindi ko maalis ang pakiramdam sa aking dibdib. Nanatili si Clara na napakatahimik. Sa unang pagkakataon sa buong umaga, may bahagyang nanginginig sa kanyang mukha ng isang saglit, tulad ng kapa ang isang kandila ay nag-alangan bago mamatay, ngunit agad siyang nakabawi. Ginoong Villarreal, ako po ay isang empleyada. Nililinis ko po ang inyong masahik, tinitupi ko po ang inyong matuwalya, pinapakintab ko po ang inyong mga pilak. Iyan lamang po ang kailangan niyo malaman tungkol sa akin. Iyan mismo ang hindi na sapat para sa akin, Clara. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang wall clock ay nagmamarka mga segundo ng may pasensya. Sa labas, may dahan-dahang tumawa sa hardin. Isang tawa na hindi akma sa nangyayari sa loob. Saan ka ipinanganak? Tanong ni Oscar sa wakas. Sa isang maliit na baryo na halos walang nakakaalala. Ang pangalan po nito ay Baryo Maligaya. Nanatili si Oscar na nakapako. Binitawan ang likod ng upuan.
humakbang patungo sa kanya ng hindi namamalayan. Baryo Maligaya. Opo, Gino. Sa mga kabundukan ng Hilaga. Opo, malapit sa Ilog Malinaw. Inilagay ni Oscar ang kamay sa kanyang no, lumakat patungo sa bintana, bumalik, lumakat muli, tila hindi ganap na sumusunod ang kanyang mabinti. Tiningnan siya ni Clara ng hindi naiintindihan. May problema po ba, Gino? Dun ipinangana ang aking ama. Hindi sumagot si Clara, hindi idinilat ang kanyang mamata, hindi nagpakita ng pagtataka, tumango lamang ng bahagya, tila alam na niya ang impormasyong iyon nun pa man. Ipinangana ang aking ama sa Baryo Maligaya, ulit ni Oscar na tila kinakausap ang kanyang sarili. Doon siya nakpalipas ng kanyang pagkabata. Dinala siya nga, aking lola sa lungsod nung 9 na taong gulang pa lamang siya. Pagkatapos mamatay ang lolo, matagal silang nanirahan sa isang kwarto sa itaas ng panaderya hanggang sa makahanap siya ng trabaho sa isang bodega ng tela. Ang bodega na iyon ang simula ng lahat na ito, ng Villarreal Group, ng mansyon na ito, ng lahat. Umupo si Oscar sa wakas sa gilid ng upuan, tila hindi na kaya ng kanyang ngabinti. At kayo po, bakit po kayo dumating sa lungsod na ito? Nakasakit po ang aking ina. Walang magandang paggamot doon. Dinala ko po siya rito ilang taon na ang nakakaraan. Matagal kaming nanirahan sa isang inupahang kwarto sa distrito Achachia. Naktatrabaho po ako sa anumang lumalabas, naklalaba, nakpaplansa, nakalakang matatanda, hanggang sa hanggang sa siya ay pumanaw. Ipinikit ni Oscar ang kanyang mata. Nahulog ang pangungusap sa pagitan nila tulad ng isang tuyong dahon, malambot, hindi maiwasan, napakalaki. Ikinagagalit ko, Clara, ikinagagalit ko talaga. Salamat po, Gino. Gaano katagaw pagkatapos kayo dumating upang magtrabaho hito? Hindi po matagal. Ang ahensya po ang nagbigay sa akin ng ilang alok. Pinili ko po ito. Bakit ito? Nanatili si Clara na tahimik. Nakakrus ang kanyang mandaliri sa harap ng kanyang katawan. Ang maikling kuko, malinis walang pintura, ay pinisil ang isa at isa hanggang sa magiwan ng maputlang marka sa balat. Dahil ang aking ina, bago pumanaw, ay humiling ng isang bagay sa akin. Ano? Napumunta ako sa bahay na ito. Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim kaya malinaw na narinig ni Oscar ang tibok ng kanyang sariling puso laban sa kanyang dibdib. Ang sagot na iyon ay walang kahulugan. Ang sagot na iyon ay nagbukas ng isang pinto patungo sa isang pasilyo na hindi niya kilala at hindi niya naintindihan at hindi siya handang lakarin. Paano? Paano ang sinasabi mo? Hiniling po ang aking ina sa kanyang higaan bago siya mawala na pumunta po ako sa Villarreal Mansion upang magtrabaho, na huwag po akong magtanong ng kahit ano, na huwag po akong magsabi ng kahit ano, na pumasok lamang po ako, gawin ang aking trabaho ng tahimik at maghintay. Maghintay para saan? Hindi po niya sinabi sa akin iyon, Gino. Sinabi lang po niya, maghintay, malalaman mo rin kung kailan. Tumayo si Oscar mula sa upuan, lumakat patungo sa kanya, huminto ngang 1 metro. Ang kanyang nga mata ay puno ngang isang bagay na hindi luha, ngunit kahawig nito. Clara, kilala mo ba ang sinuman sa pamilyang ito? Hindi ko po alam, Gino. Ayaw po niyang ipaliwanag kailanman. Paulit-ulit ko pong tinanong, hanggang sa huling araw, ngunit sinasabi niya na hindi pa ang tamang oras, na ang katotohanan ay may sariling orasan. At hindi ka nagpumilit? Opo, nagpumilit po ako. At ang tanging sagot na ibinigay niya sa akin bago niya ipikit ang kanyang mata magpakailanman ay isang salita. Isang salita lang. Ano? Itinaas ni Clara ang kanyang mata, tiningnan siya ng diretsahan at sinabi ng may parehong kapanatagan na kanina lamang ay pinigilan niya si Rowena sa lobby. Patawad. Naramdaman ni Oscar na umuga ang sahig sa ilalim ng kanyang sapatos. Kailangan niyang sumandal sa likod ng upuan muli. Patawad. Sinabi ngang iyong ina patawad bago siya mamatay. Opo, Gino, patawad. Kanino? Hindi ko po alam. Wala ka man lang ideya, Clara. Wala man lang hinala. Wala man lang sulat. Wala man lang litrato. Wala man lang kahit ano. Nag-alinlangan si Clara. Napitik ang kanyang labi. Muling nakakrus ang kanyang daliri at pagkatapos ng isang sandali na tila walang katapusan, mahina niyang sinabi, mayroon po akong isang bagay, Gino, ngunit naiwan ko po ito sa aking kwarto. Ano? Isang nakasarang sobra. Ang aking ina ay nagsabi na huwag ko itong buksan kailanman, na ibigay ko lamang ito kapag alam ko na kung kanino ito ibibigay. At hindi ka pa rin nakakaalam? Hindi pa po, Gino.
Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa library, napakahaba na tila ang buong mundo. Sa labas ng madingding ng bahay na iyon, ay nagpasyang manahimik upang pakinggan ang sagot. Clara, ang boses ni Oscar ay lumabas na garalgal, halos pumiyok. Kapag natapos ang iyong shift ngayon, maari mo bang dalhin sa akin ang sobrang iyon? Tiningnan siya ni Clara sa unang pagkakataon. May takot sa kanyang mamata. Hindi takot sa kanya, takot sa kung ano ang maring nasa loob ng papel. Sigurado po kayo, Ginong Villarreal, sigurado ako, kahit na mayroon sa loob na magpapabago sa lahat. Kahit na mayroon sa loob na magpapabago sa lahat. Ibinaba ni Clara ang kanyang tingin, dahan-dahang tumango. Sige po, dadalhin ko po sa inyo ngayong gabi. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pintong library. Tatlong mahinang katok, pumasok si Mang Tonyo de la Cruz nang hindi naghihintay ng permiso. Namumutla ang kanyang mukha. Hawak ang isang silver tray na may baso ng tubig. Tila kailangan niya ng isang bagay sa kanyang daliri upang hindi manginig. Paumanhin po, Ginoong Oscar. Nasa labas po si Binibining Rowena. Gusto po kayong kausapin ng madalian. Sinasabi po niya na ito ay mahalaga. Mahintay siya, Tonyo. Siya ay mahintay. Yumuko si Mang Tonyo. Ang kanyang mata ay sandaling na krus sa mga mata ni Clara at sa pagkakrus na iyon ay may isang bagay na wala sinuman sa kanila ang gustong pangalanan. Isang tanong, isang hinala, isang pakilala na hindi pa maaring bigkasin. Kung ano po ang inyong utos, Ginoong Oscar. Umatras ang mayordomo, isinara ang pinto sa kanyang likuran ng may parehong gaan ng pagkasara ng silit ng isang may sakit. Muling tiningnan ni Oscar si Clara. Gusto ko pang humiling ng isang bagay bago ka umalis ngayong araw. Sabihin po ninyo. Huwag mong sasabihin sa sinuman ang pag-usap na ito. Sa sinuman. Hindi sa iyong makasama sa kawani, hindi man lang kay Mang Tonyo. Hindi ko po gagawin, Gino, pero maaari po bang itanong kung bakit? Lumapit si Oscar sa bintana, tumingin sa hardin. Naglalakad si Rowena pabalik-balik sa pagitan ng mga rosas. Nakikipag-usap sa telepono. Iwinawagaywe ang isang kamay sa hangin. Hindi niya man lang tiningnan ang library. Masyado siyang abala sa kanyang tawag. Dahil may mga tao sa bahay na ito, Clara, na matagal nang nakihintay ng sandaling ito. At ayoko pang malaman nila. Anong sandali po, Gino? Lumingon si Oscar. Ang ilaw mula sa bintana ay bumaksak sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kabilang kalahati ay nasa anino. Tila dalawang makaibang lalaki ang naninirahan sa isang katawan at isa lamang sa dalawa ang nakatayo pa rin. Ang sandali kung kailan dumating ang katotohanan sa pintuan at walang sinuman ang handang buksan ito. Matagal siyang tiningnan ni Clara. Pagkatapos ay tumango. Hanggang ngayong gabi, Ginoong Villarreal. Hanggang ngayong gabi, Clara. Lumakad siya patungo sa pinto. Bago lumabas sa yuminto siya ng hindi lumingon. Gino, sabihin mo. Ang sobre. Ang kanyang boses ay pumiyok ng isang sandali, pagkatapos ay bumalik sa dati. Ang sobra ay may marka sa labas, isang disenyo na gawa sa lumang tinta. Ang aking ina mismo ang gumuhit nito gamit ang kanyang kaliwang kamay dahil ang kanan niya ay hindi na sumasagot. Anong disenyo iyan? Huminga ng malalim si Clara at sinabi ng napakababa kaya kailangan ni Oscar na lumapit upang marinig siya. Ang letrang F po, Gino. Naramdaman ni Oscar na may bumabasak sa loob ng kanyang dibdib ng dahan-dahan, tulad ng isang baso na nababasak mula sa loob, milimetro por milimetro, hanggang sa tuluyang masira. Villarreal, opo, Gino, ang letrang F ng inyong apelyido. At lumabas si Clara sa library. Iniiwan si Oscar Villarreal na nakatayo sa gitna ng mga libro na minana mula sa kanyang ama, na may malinaw at eksaktong pakiramdam na ang babaeng itinuring niyang hindi. Nakikita sa loob ng 7 buwan ay sa katunayan ang nagdadala ng isang katotohanan na hahati sa kanyang buhay sa dalawa magpakailanman. Sa kusina sa likod ng mansyon, isang batang katulong na aksidenteng nakarinig na huling salita ni Rowena sa telepono habang nagdadala ng mga tray sa hardin, ay nahulog ang isang tasa sa sahig. Hindi nabasag ang tasa, ngunit ang mukha ng dalagita ay tila nakakita ng multo. Sinabi ni Rowena sa telepono, huwag kang mag-alala, ayusin ko na. Tulad ngang pagtatanggal natin sa isa pa, ang hapon ay nagtagal ng lumubog sa araw na iyon, tila alam din ng kalangitan na may malaking mangyayari sa loob ng Villarreal Mansion at gusto pang manatili upang mas matagal na tumingin. Natapos si Clara sa kanyang shift nang sumisilip pa rin ang araw sa ibabaw ng mapader ng hardin. Tahimik niyang kinuha ang kanyang magagamit, nagpaalam sa kanyang makasamahan sa kawani
nang may maikling ngiti at lumakat patungo sa serbisyong labasan na nasa likod na ari-arian. Sumakay siya ng bus, tumawid sa lungsod, bumaba sa kantongang distrito Achachia, kung saan siya ay nag-arkila pa rin ng parehong maliit na kwarto na ibinahagi niya sa kanyang ina. Umakyat siya sa makitit na hagdanan na patungo sa kanyang kwarto. Bawat hagdanan ngayong hapon ay mas mabigat kaysa karaniwan. Pumasok siya. Isinara ang pinto at tumayo sa gitna ng maliit na kwarto sa loob ng ilang minuto nang hindi gumagalaw. Nakatingin sa nakahandang papag, nakatingin sa maliit na imaheng ang birhen ng mga sakit na ipinako ngayang ina sa dingding nang dumating sila sa lungsod, nakatingin sa kahoy na mesa na may baluktot na mga binti kung saan naroon ang drawer na yon. Dahan-dahan niya itong binuksan, kinuha ang isang balutan ngang lumang tela na nakatali sa isang gasgas na PC, inilagay ito sa papag at saka lamang umupo sa gilid na magkasama ang matuhod at nakakrus ang makamay sa kanyang saya. Kinalagan niya ang PC. Sa loob ng balutan ng tela ay may isang krim na sobrang makapal na papel, na may isang bituin na may 5 dulo na nakaguhit sa gitna na ginawa sa kamay na may lumang tinta na bahagyang naburang ang panahon at sa pusongang bituin ay isang letra, isang fee. Ipinasa ni Clara ang kanyang madaliri sa ibabaw ng disenyo ng dahan-dahan, tila hinahawakan ang pisngi ng isang taong wala na. Tumulo ang kanyang ngaluha nang hindi niya tinawag. Nang walang hikbi, nang walang daing, bumabagsak lamang ang isa pagkatapos ng isa pa sa krim na papel. At saka niya naalaala niya ang kwarto ng ospital kung saan ginugol ng kanyang ina ang kanyang huling araw. Naalaala niya ang amoy ng alkohol at malamig na sopas. Naalaala niya ang night shift nurse na pinayagan silang manatili ng mas matagal kaysa sa pinapayagan ng regulasyon. Dahil naintindihan nito na ang nanghina na babae sa kama ay hindi na abot sa madaling araw. Naalaala niya ang kamay ng kanyang ina, halos walang bigat, na humahawak sa kanyang kamay ng may huling lakas na natitira sa kanya. Anak ko, pakinggan mo ako ng mabuti. Pagkatapos kong mawala, maghahanap kang trabaho sa Villarreal Mansion. Naintindihan mo? Villarreal, sa kalsada ng Narra. Hindi sa iba, doon. Nanay, huwag po kayong magsalita ng ganyan at huwag, pakinggan mo ako. Wala na akong oras. Huwag kang magtatanong ng sinuman. Huwag mong sasabihin kung sino ka. Pumasok ka, gawin mo ang iyong trabaho at maghintay ka. Ipinapangako mo ba sa akin? Ipinapangako ko po, nanay. Ngunit maghintay ka. Malalaman mo rin kung kailan. Mahal ko, mararamdaman mo rito. At hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang nanginginig na daliri sa ibabaw lamang ng puso. Sa araw na maramdaman mong dumating na ang oras, ibibigay mo ang sobrang ito sa may-aring ang bahay. Siya lang, walang iba. Ipinapangako mo ba sa akin? Ipinapangako ko po sa inyo. Pero ano po ang nasa loob, nanay? At saka ginawa nga niyang ina ang kahila-hilagbot na bagay na iyon, ang bagay na aalalahanin ni Clara sa buong buhay niya. Ngumiti ang kanyang ina, isang malit, pagod na ngiti, na may tuyo, at lamat na galabi. Isang ngiti na tila humihingi ang paumanhin para sa isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Sa loob ay may patawat. Anak ko, isang patawat na hindi ko kailanman nakaroon ng lakas ng loob na hilingin sa buhay, ngunit hindi ko rin madadala sa libingan. Nanay, isang patawat. Kanino? Sa isang bata? Sa isang bata na hindi ko gusto? Sa isang bata na nagawa kong malaking pinsala ng hindi sinasadya at ngayon ay isa ng lalaki at hindi pa rin niya alam? Umiyak si Clara. Nang umiyak siya na nagtatanong, ngunit hindi na sumagot ang kanyang ina. Hinawakan lamang niya ang sobre sa dibdib ng kanyang anak. Bumulong lamang siya na halos walang boses patawad. At ipinikit lamang niya ang kanyang mata. Tila sa wakas ay pinayagan ang sarili na magpahinga pagkatapos ng pagdadala ng mabigat sa loob ng napakaraming taon. Naalaala ni Clara ang lahat na iyon. Nakaupo sa gilid ng papa na may cream na sobra sa kanyang saya. Umiyak siya ng matagal, nang walang ingay. Tulad ng pag-aral umiyak ng gababay na matagal, nang umiyak sa maliliit na silit. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Inilagay ang sobre sa isang tela na bag. Tumayo at muling lumabas sa kalye. Ang bus pabalik sa Villarreal Mansion ay halos walang laman. Ipinatong ni Clara ang kanyang no sa salamin. Sa labas, lumabo ang nagusali. Sa loob, ang kanyang dibdib ay isang buhol dahil may nagsasabi sa kanya na ngayong gabi pagkatapos ibigay ang sobre, ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa mansyon, nanatiling bukas ang ilaw ng library.
Pinawi ni Oscar ang mabisita ng may magiliw na dahilan. Hiniling niya kay Rowena na bumalik sa kanyang kwarto. Sumigaw si Rowena. Umiyak siya ng kunwari, nagbanta na aalis magpakailanman. Ngunit sa huli, nakitang hindi siya tinitingnan ni Oscar kahit na kinausap niya. Ikinulong niya ang sarili sa silid sa itaas na may malakas na paksara ng pinto. Tahimik na lumapit si Mang Tonyo sa library na may isang silver tray. May nitnat sa pandulce. Inilagay niya ito sa maliit na mesa. Ginong Oscar. Salamat Tonyo. Ginong Oscar. Maari ko po ba kayong kausapin sandali? Sabihin mo. Inayos ng matandang mayordomo ang kanyang kamay sa harap ng kanyang katawan. Bahagya lamang nanginginig ang kanyang daliri. Napansin iyon ni Oscar. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na nakita niyang nanginginig si Mang Tonyo de la Cruz. Ginoong Oscar, ang dalagita, si Binibining Clara. Ano ang problema sa kanya, Tonyo? Ang kanyang apelyido, Santos. May sinasabi po ba sa inyo? Ginoong Oscar. Sumimangot si Oscar. Hindi dapat. Ibinaba ni Mang Tonyo ang kanyang tingin sa pinakintap na kahoy na sahig. Huminga siyang malalim. Pinisil ang kanyang malabi at pagkatapos ay sinabi nang may boses ngang isang taong sa wakas ay nagpasyang magbitiv ngang bigat na dinala sa loob ng 3 dekada. Ang inyong ama po, Ginoong Oscar, ang yumaong Ginoong Villarreal, bago pumanaw isang gabi sa mismong kwartong ito, ay humiling sa akin. Hiniling niya sa akin na ipangako ang isang bagay na ipinangako ko at hindi ko kailanman tinupad. Anong hiling? Hiniling po niya na kung sakali, sa anumang oras, dumating sa bahay na ito ang isang tao na may apelyidong Santos. Sasabihin ko kaagad sa tagapagmana, sa inyo po, Ginoong Oscar, na huwag palipasin ang isang araw na mahalaga iyon. Tonyo, 7 buwan nang nagtatrabaho ang babaeng ito rito at wala kang sinabi sa akin? Ginoong Oscar, patawarin po ninyo ako, hindi ko po alam. Nang dumating po siya sa ahensya, hindi ko po sinuri ang mapapeles. Si Binibining Rowena po ang nag-interview sa kanya. Ngayon lamang po, nakita kung paano siya tumayo sa lobby. Nakita kung paano siya sumagot. Nakita kung paano kumikinang. Ang kanyang mata ng pag-usapan, ang kanyang ina, may nagtulak sa akin na hanapin ang folder ng mga empleyado at nakita ko ang apelyidong Santos. At alam ko po na ang yumaong Gino, ang inyong ama, ay magpapatawad sa akin ng huli, Ginoong Oscar, ngunit may sapat na oras pa. Siguro ay may sapat na oras pa. Umupo si Oscar. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Hindi kailanman ipinaliwanag ng aking ama kung bakit? Hindi po. Ginoong Oscar, kailanman. Sinabi lamang po niya. Tonyo, kung may dumating na may apelyidong iyon, may karapatan ang aking anak na malaman ang hindi ko kailanman nakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya at hindi mo kailanman tinanong kung ano ang dapat niyang sabihin sa akin. Ginoong Oscar, noong panahong iyon ay assistant lamang akong punong mayordomo. Ang inyong ama ay ang aking amo, hindi ang aking kaibigan. Hindi tinatanong ang bagay na iyon sa amo. Nangangga ko lamang at sumusunod. Matagal na nanatili si Oscar na tahimik. Pagkatapos ay tumayo siya, lumakad patungo sa bintana. Ganap nang bumaksak ang gabi, ang hardin ay kumikinang sa dilaw na ilaw nga lumang parol. Tonyo, opo, Ginoong Oscar, umuwi ka na at magpahinga. Ngayong gabi ay mananatili ako sa library. Kapag dumating si Clara, papasukin mo siya at pagkatapos ay umuwi ka na sa iyong kwarto. Ang anumang pag-uusapan dito ngayong gabi ay hindi dapat marinig ng sinuman. Naintindihan mo? Naintindihan ko po, Ginoong Oscar. At Tonyo, opo. Salamat sa paglakas ng loob na magsalita, kahit na huli na. Yumuko ang matandang mayordomo. Ang kanyang lumang mata ay kumikinang sandali. Pagkatapos ay umatras, siya at isinara ang pinto sa kanyang likuran ng may parehong gaan ng pagkasara ng pinto ng isang simbahan pagkatapos ng huling dasal. Dumating si Clara sa mansyon nang ang orasan ng lobby ay nakaturo sa lampas ng alas 9. Inihatid siya ni Mang Tonyo sa library nang walang sinasabing salita. Binuksan niya ang pinto, tiningnan ang kanyang mata sandali, bahagyang tumango at umatras. Sa loob, nahihintay si Oscar na nakatayo sa tabi ng desk. Pumasok si Clara, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Lumakat sa gitna ng alpombra, kinuha mula sa kanyang bag ang balutan ng tela. Inilagay ito sa desk, kinalagan ang PC, kinuha ang sobra at iniabot kay Oscar gamit ang 2 kamay. Kinuha ito ni Oscar.
Dahan-dahang nagdikit ang kanyang madaliri sa mga daliri ni Clara sa isang iglap. Parehong nakaramdam ngang isang bagay, isang agos, isang kilabot. Tila dalawang hibla na matagal nang nakakalas ay sa wakas ay nagkita. Umupo si Oscar sa upuan. Umupo si Clara sa maliit na leather stool sa kabilang panig na desk. Inilagay ni Oscar ang sobra sa kahoy. Ipinasa ang kanyang madaliri sa disenyo ng bituin. Hinawakan ang letrang V at napuno ang kanyang mamata ng luha na hindi niya pinagtiyaga ang itago. Ito ang selyo na ginamit ng aking ama sa kanyang masulat noong kabataan niya, sabi niya na may pumuputol na boses. Isang bituin na may 5 dulo na may inisyal ng aming apelido. Ang aking lolo ang unang gumuhit nito. Ginagamit ito ngang aking ama sa buong buhay niya. Akala ko, namatay na ang selyong iyon kasama niya. Ang aking ina ang gumuhit nito sa sobrang iyon gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanan niya ay hindi na sumasagot. Kilala na iyong ina ang aking ama, Clara? Hindi ko po alam. Nabanggit ba niya siya kailanman? Nagbanggit ba siya ng pangalan? Hindi po kailanman, Gino. Halos lahat po ay dinala ng aking ina sa libingan. Ibinigay lamang po niya sa akin ang sobrang ito at ang salitang patawad. Ipinikit ni Oscar ang kanyang mata. Huminga ngang malalim. Hinawakan ang gilid ng sobre sa pagitan ng kanyang daliri at dahan-dahang binuksan ito. Kumaluskos ang papel. Sa loob ay may ilang nakatuping papel at sa pagitan ng mga papel ay isang litrato. Nahulog ang litrato sa kahoy ng desk. Isang lumang itim at puting litrato na may kulubot at dilaw na gilid dahil sa mga taon. Sa larawan ay makikita ang isang batang babae na nakangiti na nakaupo sa isang bangko sa plaza. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng isang binatang nakaupo sa tabi niya. Ang lalaki ay may manipis na bigote, sombrero at light-colored na suit. Nginisyan niya ang babae ng isang ngiti na nagsasabi ng bagay na hindi nginingiti ng sinumang lalaki sa isang kakilala. Tiningnan ni Oscar ang litrato at nawala ang dugo sa kanyang mukha. Clara, opo, Gino. Ang babaeng ito sa litrato ay ang iyong ina? Opo, Gino. Iyan po ang aking nanay noong dalagita pa siya. At ang lalaki na nasa tabi, lumapit si Clara sa desk. Tiningnan niyang mabuti ang litrato. Hindi niya pa ito nakita kailanman. Itinago itong kanyang ina sa loob ng sobre, nang hindi kailanman ipinapakita sa kanya. Hindi ko po alam, Gino. Hindi ko po kailanman nakita. Ibinuhat ni Oscar ang litrato na may nanginginih na mga kamay, inilapit sa ilawang lampara at binaliktad. Sa likuran, nakasulat sa lapis na may eleganteng sulat kamay nga ibang panahon. Ay may isang pangungusap, halos 6 na salita, para sa aking remedios, sa iyo magpakailanman. Anastasio, nahulog ang litrato sa desk. Ipinatong niya ang 2 kamay sa kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig, hindi naintindihan ni Clara. Ginoong Villarreal, ano po ang nangyayari? Sino po si Anastasio? Dahan-dahang ibinaba ni Oscar ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay puno na luha na ngayon ay umaagos nang walang pigil sa kanyang pisngi. Tiningnan niya si Clara, matagal na tiningnan, tila sa wakas. Ay naintindihan ng isang bagay na nasa harap niya sa loob ng 7 buwan nang hindi niya nakikita. Si Anastasio Villarreal ay ang aking ama. Clara, siya ang aking ama. Ang sumunod na katahimikan ay napakakapal kaya malinaw na narinig ni Clara ang tibok ngang kanyang sariling puso laban sa kanyang tadyang. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, kumirot ang kanyang sikmura. Ngunit kung gayon. Clara, sabi ni Oscar na may pumuputol na boses, kailangan kong basahin ang masulat na ito. Kailangan kong basahin ang maito ngayon din, tayong dalawa, dahil may pakiramdam ako rito sa dibdib na sa loob ng mga papel na ito ay nakasulat ang isang katotohanan na magpapabago sa iyo at sa akin magpakailanman, at saka, sa katahimikan ng library, habang binubuklat ni Oscar ang unang papel, sa isang lugar sa lungsod, sa loob ng isang eleganteng apartment, ibinaba ni Rowena Castro ang telepono na may baluktot, nangiti sa kanyang labi at sinabi sa taong nasa tabi niya, bukas sa tanghali. Ang empleyada ay darating sa mansion at makakatanggap ng sorpresa sa kanyang buhay. Pagkatapos bukas, hindi na muling tatapa ang dalagitang iyon sa bahay na ito. Binuklat ni Oscar ang unang papel na may nanginginig na mga kamay. Ang papel ay manipis, halos transparent dahil sa mga taon. Ang sula ay nakailig sa kanan, matatag, pamilyar, ang parehong sulat kamay kung saan sinulatan siyang kanyang amang mga birthday card
Noong bata pa siya, ang parehong sulat kamay na nakaukit sa lapida sa sementeryo sa Burol. Lumapit si Clara sa desk. Ang kanyang mamata ay hindi pa naglakas loob na magbasa. Nakatingin lamang sa mga kamay nga lalaking humahawak sa papel na iyon. Ang makamay nga anak ngang may akda. Basahin po ng malakas. Pakiusap, Ginoong Villarreal. Hindi ko po yata kayang gawin. Tumango si Oscar. Lumunok at nagsimula. Mahal kong Remedios. Ngayon ay sinusulatan kita mula sa opisina dahil sa bahay ay wala akong kapayapaan. Ang aking ama ay lalong nakakasakit at pinipilit akong magpakasal sa anak ni Ginoong Acuña. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko siya mahal. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi pinupuno ngang pag-ibig ang cash register. Ngunit dala-dala kita sa aking dibdib. Dala-dala kita sa bawat gabi. Dala-dala kita sa bawat hakbang. Kahit hindi ko kayang sabihin ng malakas. Kahit kailangan kong magpakasal sa iba para panatilihin ang apelyido. Alam mo na ang puso ko ay laging sa iyo mula noong hapong iyon sa plaza ng Baryo Maligaya. Nang nagtitinda ka ng kakanin at diniligan kita ng bulaklak mula sa bukit. Alalahanin mo ako, Remedios, laging alalahanin. Ibinaba ni Oscar ang papel. Napuno ang kanyang matang luha, umiyak din si Clara, ngunit wala sinuman sa kanila ang gumawang ingay. Ito ay isang tahimik na pagayak, isa sa mahindi naghahanap ng aliw. Nagpakasal ang aking ama sa anak ni Ginoong Acuña, sabi ni Oscar na may garalgal na boses, iyon ang aking ina, namatay siya noong bata pa ako. Halos hindi ko siya matandaan. Naalala ko lang ang isang malungkot na babae na tumutuktok ngang piano at tumitingin sa bintana ngang oras. Isang babae na hindi kailanman ngumiti. Ang aking nanay din po ay hindi gaano ngumingiti, Gino. Maingat na tinupi ni Oscar ang unang papel, inilagay sa tabi, kinuha ang pangalawa. Hindi na ganon katatag ang sulat kamay, mas nakahilig ang mali niya. Tila nangingini ang kamay na sumusulat, aking Remedios, ngayon ko lang nalaman na nagdadalang tao ka. Nahati ang puso ko. Alam kong sa akin iyon. Alam kong ang gabing, iyon ang tanging gabi sa loob ng ilang taon na muli kitang nakita. Ngunit alam ko rin kung ano ang gagawin ng aking ama kung malaman niya. Ipinapakiusap ko sa iyo, protektahan mo ang sanggol. Protektahan mo ang sarili mo. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong sulatan. Huwag kang pumunta sa lungsod. Padadalhan kita ng pera sa pamamagitan ni Aling Caridad, ang kumadrona ng bayan. Alam na niya, nakausap ko na siya. Wala kang kukulangin. Wala ang bata na kukulangin. Ngunit sa ngalan ng Diyos Remedios, huwag sanang malaman ng aking ama, huwag sanang malaman ng sinuman hanggang sa makahanap ako ng paraan para ayusin ito. Humihingi akong tawad, mahal ko. Humihingi ako ng tawad ng libu-libong beses. Balang araw, muli kitang matitignan sa mukha. Balang araw, nahulog ang papel sa mesa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang buong katawan niya ay nanginginig ngayon ng walang pagtatago. Si Clara ay nanatiling maputla. Ang kanyang nga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ang kanyang nga labi ay nakatikom. Ginoong Villarreal, pakiusap, sabihin niyo po sa akin na hindi sinasabi ngang sulat na iyon ang naintindihan ko. Hindi makapagsalita si Oscar. Tumango lamang ng dahan-dahan. Minsan, 2 beses. Clara, ang aking ama ay nagkaroon ng anak sa iyong ina bago magpakasal sa babaeng kailangan niyang pakasalan. Bago ako ipanganak, nanatili si Clara na nakapako sa upuan. Nahihilo ang kanyang ulo, kumirot ang kanyang sikmura. Ngunit, Gino, ako po ang tanging anak ng aking ina. Ako po ang tanging. Hindi po kailanman nakaroon ng ibang sanggol ang aking ina. Alam ko po, malalaman ko po sana. Clara, basahin mo ito. Tingnan mo ang petsa. Inilapit ni Oscar ang pangalawang sulat. Nakita ni Clara. Ang petsa ay nakasulat sa itaas na may masikip na sulat kamay. Ito ay isang petsa maraming taon na ang nakakaraan. Nang ang kanyang ina ay kasing edad niya ngayon. Nang ang kanyang ina ay naninirahan pa sa Baryo Maligaya bago sa lungsod, bago kay Clara. Hindi ikaw, Clara, iba iyon, ibang sanggol. Bago ka. Itinukot ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang pumipinti ang kanyang puso laban sa kanyang madaliri na tila gustong lumabas. Nagkaroon ako ng kapatid. Opo, nagkaroon po akong kapatid at hindi po kailanman sinabi sa akin na aking ina. At nagkaroon akong kapatid at hindi kailanman sinabi sa akin na aking ama. Nagtinginan silang dalawa sa mga mata sa buong desk. Parehong umiiyak. Parehong may malinaw na pakiramdam na ang buhay na kanilang pinamuhay hanggang ngayong gabi ay isang kasinungalingan na kalahating sinabi. Pinupuno ng katahimikan, pinananatili na mga lihim na dinala na
2 tao sa libingan ng hindi kailanman naglakaslop na basagin. Kinuha ni Oscar ang ikatlong sulat, ang huli. Mas kulubot ang papel, may tumulong tinta sa ilang bahagi tila may luha na nahulog habang isinusulat ito. Aking Remedios, nalaman ko ngayon na nakasakit ang bata. Sinulatan ako ni Aling Caridad kahapon. Sinasabi niyang hindi, bumababa ang kanyang laknat. Sinasabi niyang kailangan niya ng doktor mula sa lungsod. Buhay pa ang aking ama. Kung pupunta ako sa bayan, malalaman niya ang lahat at sisirain tayong tatlo. Ngunit kung hindi ako pupunta, maaring mawala ang bata sa atin. Remedios, patawarin mo ako, padadalhan kita nga anumang makakaya ko. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor na kilala ko. Ipapadala ko siya sa bayan na may dahilan na bisitahin ang isang kamag-anak. Pakiusap, huwag kang bumaksak. Pakiusap, humawak ka ng mahigpit. Pakiusap, huwag mong hayaang mawala sa atin. Hindi ako mabubuhay ng alam kong nawala ang aking anak habang ako ay narito. Nakatago sa likod ng isang apelido. Ipinapakiusap ko sa iyo, Remedios. Ipinapakiusap ko sa iyo, huwag mong hayaang mawala. Ibinaba ni Oscar ang sulat at saka ginawa ang isang bagay na hindi inasahan ni Clara. Tumayo siya mula sa upuan, lumakat sa bintana. Ipinatong ang kanyang noo sa salamin at umiyak. Umiyak siya nang mahigbi na umuuga sa kanyang balikat. Umiyak siya para sa isang ama na nakilala niyang malayo, abala, at mahigpit. Umiyak siya para sa isang ama na ngayon ay natuklasan niyang nagdala ng isang lihim na sakit sa buong buhay niya. Umiyak siya para sa isang kapatid na hindi niya kailanman nayakap. Umiyak siya para sa isang babae na minahal at ipinaganulo at iniwan ng kanyang ama. Umiyak siya para sa lahat ng katahimikan na naktayo ngang bahay kung saan siya lumaki. Tumayo din si Clara, lumapit sa kanya, na natilingang isang hakbang ang layo nang hindi siya hinahawakan, naghihintay. Ginoong Villarreal, alam po ninyo kung ano ang nangyari sa bata. Tumayo si Oscar ng tuwid, pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas, umiling. Hindi ko alam, Clara, doon nagtatapos ang masulat. Walang ika-4, walang sagot. Kailangan mayroon pa po, Gino, kailangan mayroon. Lumingon si Oscar, tiningnan ang walang lamang sobre sa desk, kinuha ito. Inalok. May nahulog mula sa loob, isang maliit, pilak, kumikinang. Gumulong ito sa kahoy at huminto malapit sa gilid. Kinuha ito ni Clara. Ito ay isang medalya, isang napakaliit na medalyan binya na may nakaukit na inskripsyon sa likod. Ariel, anak ni Remedios, nawa iprotektahan ka ang Diyos. Ariel, bulong ni Oscar. Ariel ang pangalan ng kapatid ko. Ang aking kapatid, ulit ni Clara na may manipis na boses. Hindi ko kailanman nalaman. Parehong nanatili silang tahimik, hawak ang napakaliit na medalya sa pagitan ng kanilang madaliri. Tila ang maliit na piraso na metal na iyon ay naglalaman ng bigat ng isang buong kaluluwa. Ginoong Villarreal, naniniwala po ba kayo na siya ay nabuhay? Hindi ko alam, Clara, ngunit ngayong gabi ipinapangako ko sa iyo, ipinapangako ko sa harap ng alaala ng aking ama at na iyong ina na hahanapin ko ang sagot. Hahanapin ko sa bawat arkiv, sa bawat talaan, sa bawat bayan, sa bawat ospital, hanggang sa malaman ko kung ano ang nangyari kay Ariel para sa iyo, para sa akin, para sa ating mga magulang na hindi na kayang mahanap. Pinisil ni Clara ang medalya sa kanyang dibdib, dahan-dahang tumango. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pinto ang library, 3 katok. Pumasok si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay nababahala, tila kadarating lamang na nakarinig ng isang kakilakilabot na bagay. Ginoong Oscar, patawarin po ninyo ako, ngunit si Julia, ang bagong dalagita sa kusina, ay kadarating lamang na tumatakbo. Sinasabi niyang may narinig siya, isang bagay na kailangan ninyong malaman ngayong gabi, bago pa mahuli ang lahat. Ano, Tonyo? Lumunok ang matandang mayordomo. Tumingin kay Clara, tumingin kay Oscar at sinabi ng mahina na may pumuputol na boses ngang nagahatid ng balita na napakabigat. Si Binibining Rowena ngayong hapon sa telepono, aksidenteng narinig po siyang dalagita. Nakikipag-usap siya sa isang lalaki na ang pangalan ay agad na nakilala ni Julia dahil nagtatrabaho siya sa bahay na ito. Kanino, Tonyo? Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mata at binikas ang pangalan. Si Ginong Nicolas Villarreal po, Ginong Oscar, ang inyong pinsan. Naramdaman ni Oscar na nawala ang dugo sa kanyang mukha sa pangalawang pagkakataon sa isang gabi. Ang aking pinsan na si Nicolas, nakikipag-usap si Rowena kay Nicolas. Opo, Ginong Oscar.
At sa pagkakaunawangang dalagita, hindi sila nakakilala kahapon. Matagal na silang makakilala bago pa pumasok si Binibining Rowena sa bahay na ito. Matagal na nun pa. Itinukot ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Sumandal si Oscar sa desk. Nagsimulang umikot ang library sa kanyang paligid. Mayroon pa po bang iba, Ginoong Oscar? Dagda ni Mang Tonyo na may boses na mas malalim kaysa sa narinig ni Clara kailanman. Narinig po ang dalagita na sinabi ni Binibining Rowena bago ibaba ang telepono ang isang pangungusap na nagpatakbo sa akin upang hanapin kayo. Isang pangungusap na kailangan kong ulitin sa inyo kahit masakit. Sabihin mo, Tonyo, sinabi po ni Binibining Rowena ganito, Ginong Oscar, huwag kang mag-alala, mahal ko. Bukas sa tanghali lalabas ang testamento ngang matandang Anastasio at kapag lumabas iyon ay walang mamanahin ni isang sentimo si Oscar. Ang lahat ay mapupunta sa atin, tulad ng pinlano natin ilang taon na ang nakakaraan. Ang sumunod na katahimikan ay ang pinakamahaba sa gabi at sa labas ng library, nakatago sa likod ng isang haligi sa koridor, isang matandang babae na may baston. Ang parehong bisita noong umagang iyon sa hardin ay nakikinig na nakapikit ang mga mata. Tumulo ang kanyang maluha ng tahimik sa kanyang makulubot at ang kanyang malabi ay bumulong sa isang napakalumang panalangin. Ariel, anak ko, ang aking anak, gaano katagal ako naghintay upang muling makabalik sa bahay na ito. Si Mang Tonyo ay nanatili nakatayo sa harap ng desk. Ang masalitang kadarating lamang niyang binigkas ay lumulutang pa rin sa hangin ng library tulad ng usok pagkatapos ng sunok. Huminga nga malalim si Oscar na sinusubukang ayusin ang kanyang isip. Hawak ni Clara ang medalya ni Ariel sa kanyang dibdib, tila humahawak ng isang lihim na naghintay sa buong buhay upang lumabas sa liwanag. Noon ay mula sa koridor ay dumating ang hindi pagkakamaling tunog ng isang baston na mahinahon na tumatama sa kahoy ng sahig. Tap tap tap, dahan-dahang umuusad. Nang walang pagmamadali, tila ang taong naglalakad ay perpektong alam kung saan pupunta at walang anumang pangangailangan na magmadali. Lumingon si Mang Tonyo sa pinto, sumimangot, Ginoong Oscar, may hinihintay po ba kayong iba ngayong gabi? Wala, Tonyo, wala na. Lumapit ang tunog ng baston, huminto sa kabilang panik lamang ng pinto at pagkatapos ay isang boses ng matandang babae, kalmado, matatag, na tumawid sa hangin na tila naghihintay, namga siglo upang marinig, ay nagsabi, Sinong Villarreal, ako ito, ang babae na may baston. Nandito ako ngayong umaga sa hardin. Pakiusap, buksan niyo ako. Napakaraming taon na akong naghihintay para sa sandaling ito. Tiningnan ni Oscar si Clara. Tiningnan ni Clara si Mang Tonyo. Lumapit si Mang Tonyo sa pinto ng dahan-dahan. Ipinatong ang kanyang kamay sa doorknob. Nakalinlangan sandali at binuksan. Dahan-dahang pumasok ang babae. Ang kanyang puting buhok ay nakapusot. Ang balat ng kanyang mukha ay may makulubot na tila iginuhit ng may pasensya ang isang taong nabuhay ng napakaraming panahon. Ipinatong niya ang bigat ng kanyang katawan sa isang baston na gawa sa maitim na kahoy na may silver na hawakan na gasgas. Ngunit ang kanyang mamata ay bata pa, buhay, kumikinang, tila dalawang baga na hindi nagawang patayin ng panahon. Lumakat siya sa gitna ng library. Tumayo sa harap ni Clara. Tiningnan siya ng matagal at dalawang luha ang tumulo sa kanyang kulubot nang hindi niya itinaas ang kanyang kamay upang punasan ang maito. Anak ko, gaano ka kahawig sa iyong ina? Gaano? Hindi alam ni Clara kung ano ang sasabihin. Hawak pa rin ang medalya sa kanyang kamay. Bini-bini, patawad, sino po kayo? Kilala niyo po ang aking nanay? Bahagyang ngumiti ang babae, isang ngiti na punong isang bagay na napakasinauna. Ipinatong niya ang kanyang libreng kamay sa braso ni Clara. Anak ko, ako si Aling Susing Garcia, ang kumadrona ng Barrio Maligaya, ang tumulong sa iyong ina nang isinilang ang iyong kapatid na si Ariel ang humawa sa kanyang nakamay ng sanggol na hindi kailanman nakilala ng ama ni Ginong Oscar. Tumayo si Oscar mula sa upuan. Lumakat patungo sa kanya, tiningnan siya na may mga mata na punong isang bagay na hindi niya alam kung pag-asa o takot. Aling Susing, binanggit ka nga aking ama sa isa sa mga sulat na binasa namin. Alam ko anak, alam ko. Ako mismo ang humiling sa iyong ama na mag-iwan ng nakasulat na patunay kung sakaling dumating ang araw na ito, kung sakaling magkaroon ng katarungan. Kayo po ang nasa hardin ko ngayong umaga. Paano po kayo nakarating dito? Ipinatong ni Aling Susing ang dalawang kamay sa hawakan ng baston. Inayos niya ang kanyang sarili tila naghahanda upang makwento ng isang kwento na matagal nang itinago. Matagal na akong lumalapit sa bahay na ito, Ginoong Villarreal.
Mataon na, bawat kaarawan mo, bawat anibersaryo ngang pagkamatay ng iyong ama, nakatayo ako sa kalsada nara upang tiningnan mula sa malayo ang mga iluminadong bintana, nang hindi naglakas loob na kumato, nang hindi alam kung paano sisimulan ang pag-usap, hanggang sa ilang buwan na ang nakakaraan ay nalaman kong isang dalagita na may apelidong Santos ang pumasok upang magtrabaho bilang empleyada sa mansyon at alam kong malapit na ang araw. Alam kong si Remedios, nasaan man siya, ay nakahanap ngang paraan upang ipadala ang kanyang anak sa lugar kung saan siya dapat naroon. At saka nagsimula, akong maghintay ngang pagkakataon upang makapasok. Paano po kayo nakapasok ngayon? Dahil sa mga lumang kaibigan ng iyong ama, anak. Ang babae na may perlas na kwintas, ang kasama sa tanghalian, ay matagal ng kaibigan ng iyong ama nung kabataan niya. Mayroon siyang utang na lumang pabor sa akin. Hiniling ko sa kanya na isama ako bilang kasama sa tanghalian. Pumayag siya at iyon ang nagpahintulot sa akin na narito kapag nagsimula ang lahat. Lumapit si Mang Tonyo kay Aling Susing na nakayuko. Binibini, patawarin po ninyo ako kung nagsalita po ako ng mas maaga. Kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob na sabihin sa Ginong Oscar ang hiniling ng kanyang ama. Marahil ay iba ang lahat. Hindi, Tonyo, bawat bagay ay may sariling oras at ito ang oras. Hindi mas maaga, hindi mas huli. Ngayon lang, huminga ng malalim si Oscar, hinanap ang pinakamalapit na upuan, at umupo. Aling Susing, natatapos ang sulat ng hilingin ng aking ama sa inyo na magpadala ng doktor sa bayan dahil may sakit si Ariel. Ngunit pagkatapos noon ay wala ng iba. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa bata. Ibinaba ni Aling Susing ang kanyang tingin sa baston. Mahigpit na humawa ang kanyang malumang kamay sa hawakan ng pila. Matagal siyang nagsalita at nang magsalita ay mas pumiyo ang kanyang boses kaysa dati. Nahuli ang doktor, anak. Nahuli. Ginawa ngang iyong ama ang lahat ng makakaya niya mula sa lungsod. Ngunit ang makalsada noon ay gawa sa lupa at dinala ang ulan ang matulay sa linggong iyon. Nang sa wakas ay tumawid ang doktor sa ilog. 3 araw nang may mataas na lagnat ang bata. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. May malamig na kompres, halaman, panalangin, ngunit napakaliit ng katawan ni Ariel at napakalaki ng sakit. Ipinatong ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang bibig, ipinikit ni Oscar ang kanyang mata. Kung gayon, simula ni Clara nang hindi naglakas loob na tapusin ang pangungusap. Itinaas ni Aling Susing ang kanyang tingin. Tinagos ng kanyang mata ang tingin niya ng napakalaking pagmamahal. Maghintay ka, anak ko, maghintay ka. Hindi pa natatapos ang kwento doon. Paano po, nang gabing iyon, nang akala naming lahat ay mawawala na ang bata, may dumating na isang babae sa bayan. Isang babae na naglalakbay kasama ang kanyang asawa, mamangangalakal ng tela na dumaan sa Baryo Maligaya patungo sa kapital. Sila ay nanatili sa posadang bayan. Narinig ng babae ang panalangin, lumapit sa maliit na bahay nga, iyong ina at nang makita ang bata na mamamatay na. Sinabi niya sa iyong ina ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ano po ang sinabi niya? Sabi niya, Binibini, ako po ay isang nurse. Matagal po akong nagtrabaho sa isang ospital sa lungsod. May bago po akong gamot na kararating lamang sa mga bayang ito. Hayaan niyo po akong subukan. Kung kalooban pong Diyos, maliligtas ang inyong anak. At naligtas po siya, ngumiti si Aling Susing. Isang pagod na ngiti ngunit punong isang bagay na tila isang maliit na araw na sumisikat sa pagitan ng mga kulubot. Naligtas, mga anak. Naligtas, bumaba ang lagnat kinabukasan, idinilat ng bata ang kanyang mata, sinuso ang dibdib ng iyong ina at nabuhay. Itinukot ni Clara ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Umiyak siya ngayon ng walang pagtatago. Tumayo si Oscar mula sa upuan, lumapit sa kanya. Ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon ngayong gabi ay parehong nagsuportahan ang isa't isa ng walang salita. Aling Susing, sabi ni Oscar sa wakas na may pumuputol na boses. Kung nabuhay si Ariel, nasaan siya ngayon? Bakit hindi namin siya kailanman hinanap? Bakit hindi sinabi sa amin ng aking ama? Nagbuntong hininga ang matanda. Dahan-dahang lumakat patungo sa pinakamalapit na upuan, maingat na umupo, inilagay ang baston sa tabi. Dahil ang babaeng nagligtas sa bata, ang nurse ay umibig sa kanya. Ginugol niya ang mga sumunod na araw na tinutulungan ang iyong ina sa pag-aalaga dito. At nang malaman ng iyong ina, pagod may sakit sa puso, walang mapakukunan upang palakihin siya na ang babaeng iyon at ang kanyang asawa ay hindi maaring makaroon ng sariling anak, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay,
ang desisyon na hinabol siya hanggang sa huling araw. Ibinigay niya si Ariel upang palakihin nila sa malayo, sa ibang lungsod na may ibang apelyido upang hindi kailanman makita ang matandang Ginoong Villarreal, upang makaroon ng pagkakataon ang bata na lumaki ng mapayapa. Ibinigay po ng aking ina ang bata. Tanong ni Clara na may pumuputol na boses. Hindi niya ibinigay. Anak ko, iniligtas niya. Binigyan niya itong tanging posibleng buhay. Ngunit nagbayad siya ng isang presyo na hindi niya kailanman tinigilan bayaran. Kaya hindi niya kailanman binanggit si Ariel sa iyo. Kaya hiniling niya sa iyo sa kanyang kamatayan na pumunta ka sa bahay na ito dahil gusto nga iyong ina na makahanap na katotohanan ang kanyang landas kahit nawala na siya upang samahan ito. Lumakad si Oscar sa bintana. Ang mailaw nga hardin ay malambot na kumikinang. Isang simoy nga hangin ang nagpagalaw sa masanga nga nara. Aling Susing. Alam po ninyo ang pangalan ng pamilya na kumuha kay Ariel. Nanatiling napakatahimik ang matanda. Pinisil ang kanyang makamay sa kanyang saya. Alam ko ang pangalan, anak. Itinago ko itong nakasulat sa isang maliit na notebook sa loob ng maraming taon. Ngunit bago ko sabihin sa inyo, kailangan ninyong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano? Na kapag nahanap ninyo siya ay sasabihin ninyo ang katotohanan ng maingat, ng may pagalang, dahil ang lalaking iyon ngayon ay matanda na. May sarili na siyang buhay, kanyang nga pagmamahal, kanyang masugat. At ang katotohanan kapag nahuli, mga anak ko, ay maaring isang biyaya o isang pagbagsak. Depende kung paano ito ibibigay. Ipinapangako namin po, Aling Susing, sabay na sinabi ni Oscar at Clara, nang hindi nakakasundo. Tumango ang matanda, kinuha mula sa bulsa ng kanyang damit ang isang maliit na notebook na may gas-gas na pabalat na nakatali sa isang elastik. Binuksan niya ito sa isang pahina na may pulang bookmark. Binasa ng tahimik. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang pamilya na kumuha kay Ariel ay nagnangalang Manalastas Salonga. Sila ay mamanganalakal tela. Sila ay nanirahan sa lungsod ng San Pedro de Liwanag, mahigit 12 oras mula rito. Siya ay nagnangalang Adelina. Siya naman ay generoso. Binigyan nila ang batang bagong pangalan dahil gusto nilang magsimula muli. Binigyan nila siya nga. Lumunok si Aling Susing, tiningnan si Oscar, tiningnan si Clara, binigyan nila siya ngang Mateo. Mateo Manalastas Salonga. Nanatili si Oscar na nakapako. Nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Mateo Manalastas Salonga? Opo anak, bakit? May sinasabi ba sa iyo ang pangalan? Hindi sumagot si Oscar. Lumakad patungo sa desk. Binuksan ang unang drawer. Kinuha ang isang leather planner. Mabilis na binuklat gamit ang nanginginig na mga daliri. Huminto sa isang pahina, ipinakita ito kay Aling Susing. Aling Susing, ito po ba ang taong iyon? Lumapit ang matanda. Dahan-dahang lumaki ang kanyang na mata. Pagkatapos ay napuno ng luha. Opo anak siya iyon. Si Ariel iyon. Iyon ang mukha. Binuhat ko siya sa mabisik na ito noong bagong panganak pa lamang. Hindi ko kailanman malilimutan ang nona iyon. Lumapit si Clara. Tiningnan ang pahina. Ito ay isang calling card na nakadikit sa planner gamit ang adhesive tape. Isang eleganteng calling card na gawa sa makapal na papel na may emboss na logo. Ginoong Villarreal. Sino po ang lalaking iyon? Itinaas ni Oscar ang kanyang tingin. Ang kanyang mamata ay puno ngang isang bagay na hindi niya alam kung kagalakan o takot. Clara, ang lalaking ito ang pangunahing abogado ng Villarreal Group. Ang lalaking personal na pinili ng aking ama upang pangasiwaan ang testamento ng aming pamilya. Ang lalaking bukas sa tanghali ay nakatakdang dumating sa mismong mansyon na ito para sa isang pulong na walang sinuman ang nagpaliwanag sa akin. Si Mang Tonyo, nakatayo ng tahimik sa tabi ng pinto, ay nahulo ang silver tray na hawa niya. Ang ingay ng metal laban sa sahig ay umalingaw sa buong koridor. Ginong Oscar, ang pulong na iyon ay ipinatawag ni Binibining Rowena. 3 araw na ang nakakaraan. Ako mismo ang nakatanggap ng tawag. Sinabi niya na para iyong sa isang formalidad ng engagement. Ipinatong ni Oscar ang 2 kamay sa kanyang ulo. Hindi ito isang formalidad. Tonyo, ito ang patibong na kanilang inaayos. Bukas sa tanghali, ang aking sariling kapatid, nang hindi niya nalalaman kung sino siya, ay darating sa bahay na ito na may pekeng papel. Isang huwad na testamento. Upang mawala sa akin ang lahat ng iniwan ng aking ama, tumayo si Aling Susing ng dahan-dahan, mahigpit na pinisil ang baston. Kung gayon, hindi tayo maaring maghintay hanggang bukas, mga anak. Kailangan nating
puntahan siya ngayong gabi. Kailangan nating sabihin kay Ariel kung sino siya bago siya lumagda sa isang papel na hahati sa kanya sa dalawa magpakailanman. At sa labas ng Villarreal Mansion, sa eksaktong sandaling iyon, ang mag-ailaw ng isang maitim na sasakyan ay umilaw sa dulo ng kalsada ng Narra. Dahan-dahang umandar ang makina at ang driver, isang lalaking may trench coat na may malapat na sombrero, ay nagsalita ng mahina sa isang cellphone na nakadikit sa manibela. Patrona, kadarating lamang ng matandang babae na may baston sa mansyon at nanatili sa loob ng matagal. Sa kabilang panig, malamig, matalim, nang walang panginginig ang boses ni Rowena Castro, pigilan mo siya bago sumikat ang araw. Huwag niyang maabot ang abogado o kung anuman, ilayo mo siya, dalhin mo siya sa malayo, ngunit bukas sa tanghali ay huwag siyang naroon sa mansyon. Huwag siyang maabot ang abogado. Kung anuman, ilayo mo siya, dalhin mo siya sa malayo. Ngunit bukas sa tanghali ay huwag siyang naroon sa mansyon. Tumango ang lalaki sa maitim na sasakyan, ibinaba ang telepono at inayos ang kanyang malapat na sombrero sa kanyang noo. Tahimik siyang bumaba ang sasakyan, lumakad patungo sa gilid na gate ng mansyon at naghintay. Sa loop, wala sinuman sa apat ang nakakaalam na sa labas sa anino nga Narra ay may isang nakahanda upang pigilan ang tanging bagay na maaring magligtas sa kanila. Isinara ni Oscar ang planner na may calling card ni Mateo Manalastas Salonga, pinisil ito sa kanyang dibdib, lumakat patungo kay Aling Susing na nakaupo pa rin sa upuan na may baston na nakasandal sa tabi. Aling Susing, hindi tayo maaring maghintay hanggang bukas. Kailangan nating puntahan ang aking kapatid ngayong gabi. Kailangan nating mauna sa kanila. Malayo ang San Pedro de Liwanag. Anak, 12 oras sa sasakyan. Hindi natin aabutin. Hindi na doon nakatira si Mateo. Nasa lungsod na siya. Ilang buwan na siyang lumipat. Nakatira siya sa isang gusali sa sentro dahil ang Villarreal Group ay nangangailangan sa kanya na malapit sa punong opisina. Itinukot ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang noo. Kung gayon, malapit na siya. Ilang minuto lang mula rito. 20 minuto sa kotse, Clara. 20 minuto. Lumapit si Mang Tonyo sa desk, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang gasgas na leather notebook, ang parehong daladala niya sa loop ng ilang dekada. Inilagay niya ito sa mesa. Ginoong Oscar, patawarin po ninyo ako sa hindi ko po pagpapakita nito noon, ngunit ngayong gabi ay dapat nang matapos ang lahat ng katahimikan. Binuksan niya ang notebook, dilaw na pahina, nakasulat sa kamay Namgatala, numero, petsa, inisyal. Ang inyong ama po, Ginoong Oscar, sa loob ng maraming taon, ay nagpapadala ng pera sa isang pamilya sa lungsod ng San Pedro sa pangalan ni Adelina Manalastas. Ginawa niya ito bawat buwan nang walang palya, nang walang abiso sa sinuman. Ako po ang nagdadala ng mga sobre sa koreo. Ako po ang tanging nakakaalam at narito po sa notebook na ito ay ang bawat ipadala, bawat halaga, bawat petsa. Ito po ang patunay na hindi kailanman nakalimutan ng inyong ama si Ariel. Kahit hindi siya kailanman naglakas loob na makilala ito. Sinusuportahan niya ito palagi mula sa malayo. Kinuha ni Oscar ang notebook, binuklat ito, dahan-dahang tumulo ang kanyang maluha. Tonyo, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin ang anuman? Dahil pinapangako po sa akin ng inyong ama na hindi ko gagawin hanggang sa dumating ang araw. At ako po, Ginong Oscar, ay isang lalaki na may kaunting kabutihan. Ngunit ang kaunting mayroon ako ay tinutupad ko kahit pa ang kaluluwa ko ang magbayad. Lumapit si Clara, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matandang mayordomo. Si Mang Tonyo, sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon ng paglilingkod, ay pinikit ang kanyang mamata at pinayagan ang sarili na umiyak sa harap ng kanyang maamo. Lumitaw si Julia Ramirez sa pintong library. Suot pa rin ang kanyang apron, punoeng tuyong harina ang kanyang makamay mula sa kusina at sa kanyang mamata ang halo ang takot at determination. Natanging mayroon lamang ang mga dalagita na nagtatrabaho mula pagkabata at alam na alam kung ano ang tama sa mali. Ginoong Villarreal, paumanhin po sa pagambala. Ngunit mayroon pa po akong kailangang sabihin sa inyo. Pumasok ka, Julia, isara mo ang pinto. Sumunod ang dalagita, dahan-dahang lumapit, lumunok. Hindi po ako ang unang dalagita sa kawani na nakarinig na magkakaibang bagay sa bahay na ito, Gino. Bago po ako matagal na ang nakakaraan, may isa pa po. Ang pangalan niya ay Lorena Reyes. Nagtatrabaho po siya sa kusina kasama ko. Mabait po siya, tapat po siya, at isang araw ay nawala siya. Nawala po. Sinabi po ni Binibining Rowena na pinatalsik niya raw po dahil sa pagnanakaw
Ngunit alam po naming lahat na mga dalagita sa kawani na hinding-hindi po magnanakaw si Lorena. Siya po ay taga-simbahan, isa po sa mga nagdadala ng tinapay tuwing linggo sa mga matatanda sa kanlungan. Pinatalsik po siya ni Binibining Rowena dahil may narinig po si Lorena, isang pag-usap, at nalaman po iyon ni Binibining Rowena. Itinukot ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang bibig. At saan po pumunta si Lorena, Julia? Alam mo, alam ko po na bumalik siya sa kanyang bayan, sa San Pedro de Liwanag. Nasa kanya po ang kanyang nanay doon. Itinago ko po ang numero na ibinigay niya sa akin bago siya umalis. Humihingi po akong paumanhin, Ginong Villarreal. Hindi po ako naglakas loob na sabihin noon. Natatakot po akong mawalan ng trabaho. Ngunit ngayong gabi, naririnig ang nangyayari. Hindi ko na po kayang manatiling tahimik. Lumapit si Oscar. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang makamay sa kanyang balikat. Julia, hindi ka mawawalan ng trabaho. Sa kabaliktaran, ngayong araw ay nakuha mo ang walang hanggang respeto ng bahay na ito. Tawagan mo si Lorena ngayon din. Kailangan naming malaman kung ano mismo ang narinig niya. Tumango ang dalagita, tumakbo palabas ng library. Samantala, sa isang gusali sa sentrong lungsod, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang apartment. Tiningnan ni Mateo Manalastas Salonga ang mailaw ng lungsod nang hindi ito nakikita. May hawak siyang baso ng tubig. Isang maluwag na kurbata sa kanyang ligat sa mesa ay isang nakasarang sobre na ibinigay sa kanya ngayong hapon. Sa LBNG sobre ay may dokumento, isang testamento na may scanned na pirma ni Anastasio Villarreal na may mga probisyon na siya bilang panggunahing abogado ay kailangan kumpirmahin kinabukasan sa tanggali. Si Mateo ay isang lalaki ng batas, mahigpit tapat. Ilang taon na siyang nagtatrabaho para sa Villarreal Group nang hindi pa niya personal na nakilala ang tagapagmana. Malayo siya sa pamilya ng amo. Dahil ito ang laging hinihingi ngang yumaong Ginoong Anastasio sa kanyang huling kontrata na nilagdaan bago pumanaw. Huwag kailanman makikilala na aking anak na si Oscar, ang abogadong ito ng personal, maliban kung dumating ang araw na hinihingi ng batas. Laging pinaniwalaan ni Mateo na ito ay isang pagtataka ng matandang amo, isang pagkabaliw ng isang negosyante. Nanya, nayo, naya, hindi akma, ane meaka. Provisión sa personalidad na kilala, ni Yakay Ginong Anastasio, sa pamamagitan, NG meaka, lumang dokumento. May kakaiba sa mga pirma. Ang salyong ang pamilya, ang bituin na may 5 dulo na may letrang F, ay iginuhit na may mas bagong trazo, mas mabilis, tila bagong kopyahin. Inilagay ni Mateo ang baso sa mesa, kinuha ang telepono, nagdial, nanay, ako ito. Patawarin po niyo ako sa oras na ito. Sa kabilang linya, isang pagod na boses ang sumagot. Ito si Adelina Manalastas, ang babaeng nagpalaki sa kanya. Anak, may problema ba? Nanay, kailangan ko po kayong tanungin at kailangan kong malaman ang totoo. Sabihin po ninyo, nanay, kilala niyo po ba kailanman ang isang lalaki na nagngangalang Anastasio Villarreal? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya ng telepono. Isang katahimikan na napakahaba kaya naintindihan ni Mateo ang sagot bago pa magsalita ang kanyang ina. Anak, pumunta ka sa bahay bukas ng umaga, bago magtanghali, mayroon akong kailangang sabihin sa iyo, isang bagay na matagal na sanang sinabi namin sa iyong ama. Pinisil ni Mateo ang telepono sa kanyang tainga. Nanay, sabihin niyo po ngayon. Hindi sa telepono anak. Pakiusap, pumunta ka bukas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, ngunit bago, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Huwag kang lumagda sa anumang papel ng Villarreal Group. Anumang papel. Hanggang sa makapausap tayo. Ipinapangako ko po, nanay. Ibinaba ni Mateo ang telepono. Tiningnan ang testamento sa mesa at sa unang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon ay naramdaman niyang nangingini ang pundasyon ng kanyang buhay. Sa mansyon, tumakbo si Julia pabalik sa library. May hawak siyang cellphone, malalaki ang kanyang mata. Ginong Villarreal, nakausap ko po si Lorena. Nasa linya po siya ngayon. Gusto po niyang sabihin ang lahat, ngunit mabilis daw po, dahil natatakot siya. Kinuha ni Oscar ang telepono, inilagay sa loudspeaker. Lorena, ako si Oscar Villarreal. Kasama ko ang aking pinakakatiwalaang tao. Makakapagsalita ka ng payapa. Nanginginig ang boses sa kabilang linya, ngunit pagkatapos ay tumatag. Ginong Villarreal, nagtatrabaho po ako sa inyong kusina.
Isang hapon noon, habang nagdadala ang tray sa kwarto ni Binibining Rowena, narinig ko po siyang nakikipag-usap sa telepono sa isang lalaki. Sinasabi niya, "Kapag kinasal ako kay Oscar, palalabasin natin ang madrasta sa bahay dahil alam niya ang masyadong maraming tungkol sa matanda at pagkatapos ay kukunin natin ang mana." Itinukot ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa kanyang puso. Si Binibining Beatriz. Sino si Binibining Beatriz, Tonyo? Siya ang pangalawang asawang inyong ama, Ginoong Oscar. Nanirahan siya sa bahay na ito nung kayo ay nasa internado. Isang marangal na babae na hindi nakialam sa mana, na nabubuhay lamang dito at nag-aalaga ng marosas sa hardin. Ilang buwan na ang nakakaraan ay inalok siya ni Binibining Rowena na manirahan sa isang maliit na bahay sa labas. Sinabi niya na mas magiging payapa siya doon. Pumayag si Binibining Beatriz dahil pagod na ang kanyang mabuto, ngunit mula noon ay wala nang nakakita sa kanya, Ginoong Oscar. Naramdaman ni Clara ang panginini sa kanyang likod. Kung gayon, ang isa pa na binabanggit ni Rowena ay ang binibini na iyon. Tila, patuloy na nagsalita si Lorena sa loudspeaker. Mayroon pa po, Ginong Villarreal, ang lalaki na kausap ni Binibining Rowena nung araw na iyon ay sinasabi sa kanya, "Kalmado ka lang, mahal ko, kapag natapos ang lahat, ikaw at ako ay makasama tulad ng laging pinangarap natin. Ang tanging kailangan mong gawin ay pakasalan siya, tiisin siya sa kinakailangang panahon at pagkatapos ay sa atin na ang apelyido." Ni-record ko po ang pag-usap na iyon sa cellphone, Gino. Nakatago po sa akin. Ipinapadala ko po kay Julia ngayon din. Naramdaman ni Oscar na bumibilis ang kanyang puso. "Lorena, alam mo ba ang pangalan ng lalaking kausap ni Rowena?" "Alam ko po, Gino. Dahil sa dulong tawag ay sinabi niya, 'Mahal kita, Nico.' At nanatili po akong nakapako dahil ang lalaking iyon, ang Nico na iyon, nakita ko po siyang pumasok sa inyong mansyon ng maraming beses. Siya po ang inyong pinsan, Ginoong Villarreal. Siya po si Ginoong Nicolas Villarreal." Umupo si Oscar, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Lumapit si Clara. Ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito ay hindi bilang empleyada, bilang kapatid, bilang isang tao na hindi na makatingin sa kanya mula sa labas. "Oscar, tingnan mo ako." Itinaas niya ang kanyang mata. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Clara sa kanyang pangalan nang walang Gino. "Bukas sa tanghali, papasok tayong dalawa sa pulong na iyon. Dadalhin natin si Aling Susing, dadalhin natin ang notebook ni Mang Tonyo, dadalhin natin ang record ni Lorena, at dadalhin natin ang mga sulat ng iyong ama na may medalya ni Ariel. At kapag umupo na si Rowena at Nicolas sa mesa upang ipakita ang kanilang pekeng testamento, hindi nila malalaman kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit ang pinakamahalaga, Oscar, ay ito. Mauna tayo kay Mateo. Sasabihin natin kung sino siya upang kapag pumasok siya sa pulong, na iyon ay hindi na siya pumasok bilang abogado ng Villarreal Group. Pumasok siya bilang kapatid mo, bilang kapatid ko. Matagal siyang tiningnan ni Oscar at pagkatapos, napakadahan-dahan, ay tumango. "Clara, lumaki ako ng mag-isa. Lumaki ako na iniisip na ako lang ang anak ng isang lalaki na halos hindi kailanman tumingin sa aking mamata. At ngayong gabi, sa loob ng ilang oras, natuklasan ko na may kapatid akong babae, isang kapatid na lalaki, isang lola na naghihintay sa labas ng hardin, isang buong kwento na walang sinuman ang nagsabi sa akin. Kung makakaligtas tayo rito bukas, gugulin ko ang nalalabing aking buhay sa pagpapasalamat sa iyong ina sa pagpapadala sa iyo sa bahay na ito." Hindi sumagot si Clara. Pinisil lamang niya ang kanyang kamay. Minsan nang mahigpit. Sa eksaktong sandaling iyon, sa labas ng mansyon, nakitang lalaki na may malapat na sombrero na lumabas ang isang maitim na sasakyan mula sa gilid na gate. Sa loob ay may 3 tao. Nakilala niya si Aling Susing sa upuan sa likod. Nakilala niya si Ginoong Villarreal sa manibela. Nakilala niya ang dalagitangang kawani sa upuan ng pasahero. Dinial niya ang telepono. "Patrona, kadarating lamang nilang lumabas. Magkakasama silang lahat. Kasama nila ang matanda." Sa kabilang panig, huminga ng malalim si Rowena. Ang kanyang boses ay lumabas na mas malamig kaysa sa marmolong lobby. "Sundan mo sila, ngunit sa malayo. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta. Gusto kong malaman kung sino ang hinahanap nila. Dahil kung makarating sila sa tamang lugar, bukas sa tanghali ay mawawala sa akin ang lahat ng pinaplano ko sa loob ng maraming taon. At iyan, Oscar Villarreal at ang kanyang empleyada, ay hindi ko hahayaan."
Umandar ang makina ng lalaki, dahan-dahang umilaw ang mga ilaw. Nagsimulang gumalaw ang maitim na sasakyan sa kalsada ng Nara, laging nagpapanatiling ang tamang distansya. Tulad ng isang pasyenteng hayop na marunong maghintay ng tamang sandali. Sa harap, nang walang anumang paghihinala, pinabilis ni Oscar ang takbo patungo sa gusali sa sentro, patungo sa apartment kung saan tiningnan ni Mateo Manalastas Salonga ang isang peking testamento sa mesa nang hindi naisip na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Bago sumikat ang araw, halos alas, 3 ngang madaling araw nang huminto ang sasakyan ni Oscar Villarreal sa harap ng gusali sa sentro. Si Mang Tonyo ay nanatili sa mansyon upang bantayan ang mga orihinal na papeles. Si Julia ay nanatili sa tabing ang telepono na naghihintay. Ngunit si Oscar, Clara at Aling Susing ay umakyat silang tatlo sa huling palapag. Binuksan ni Mateo Manalastas Salonga ang pinto na may namumutlang mukha. Hindi siya umaasa ng bisita. Nanatili siyang nakapako nang makita ang tagapagmana ng Villarreal Group na nakatayo sa kanyang koridor sa oras na iyon, kasama ang isang empleyada, naga-serbisyo at isang matandang babae na may baston. Ginong Villarreal, ano po ang ginagawa ninyo rito? May nangyari po ba, Mateo? Nangyari na ang lahat. Nangyari na ang pinakamalaking bagay na maaring mangyari sa ating dalawa. Pakiusap, papasukin ninyo kami. May kasama ako na gustong makilala ka. Matagal na siyang naghihintay sa sandaling ito. Tiningnan ni Mateo si Aling Susing, ngumiti ang matanda, at napuno ang kanyang malumang mata ng luha. Anak ko, gaano ka kahawig sa iyong tunay na ama? Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. May isang bagay sa loob niya, isang bagay na natutulo sa buong buhay, biglang nagising, tulad ng isang sinaunang instinto na hindi niya alam na mayroon siya. Pumasok po kayo, pakiusap, pumasok po. Sa loob ng apartment. Habang naghahanda si Clara ang kape na may nanginginih na mga kamay at si Mateo ay nakikinig na lalong nababasa ang mga mata. Si Aling Susing. Inilahat ang buong kwento, ang mga sulat, ang medalya, ang laknat noong bata pa, ang nurse na nagligtas sa kanya, ang imposibleng desisyon ni Remedios, ang katahimikan ni Anastasio, ang malihim na bayat ni Mang Tonyo, ang bahay aruga ni Santa Esperanza, kung saan ang isang madre na nagnangalang Sister Amalia Torres ay opisyal na tinanggap sina Adelina at Generoso bilang ma-adoptive parents upang legalisahin ang lahat ng papeles. Matagal nang namatay si Sister Amalia, ngunit naiwan niya ang kumpletong ekspediente na nakatago sa archive ng kanlungan. May kopya si Aling Susing ng bawat dokumento. Nakikinig si Mateo nang hindi nagi-interrupt. Nang matapos si Aling Susing, nanatili siyang tahimik ng matagal. Pagkatapos ay tumayo siya, lumakad sa balkonahe, tiningnan ang mailaw ng lungsod at sinabi ng hindi lumingon, sa buong buhay ko ay naramdaman kong may kulang, isang piraso, isang maliit na bahagi. Mahal ko ang aking magulang, mahal ko si Adelina, mahal ko ang alaala ni Generoso, ngunit laging alam kong mayroon pang iba at hindi ko ito mapangalanan. Lumingon siya, tiningnan si Oscar. Tiningnan si Clara at lumakad patungo sa dalawa. Nanatili siyang nakatayo sa harap nila, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ang tatlong salita ay nahulog sa hangin tulad ng tatlong maliliit na kampana na nagpapahayag ng isang bagay na matagal nang inaasahan ng mundo na marinig. Binuksan ni Oscar ang kanyang bisik. Pumasok si Mateo sa mga ito, gayon din si Clara, at silang tatlo ay niyakap ang isa't isa sa gitna ng apartment na umiyak ng walang pagtatago. Tulad ng tatlong bata na sa wakas ay nakahanap ng bahay kung saan sila nawala. Tiningnan sila ni Aling Susing mula sa upuan, ipinatong ang dalawang kamay sa hawakan ng pila ng baston at ngumiti. Ang pinakalma ng ngiti sa buong buhay niya. Remedios, kapatid ko, bulong niya habang itinaas ang kanyang mata sa kisame, narito ang iyong anak, silang tatlo, mission accomplished. Binuksan ni Mateo ang sobre NG Peking Testamento sa mesa. Pinag-aralan ito ng may profesional na tingin. Kinuha niya ang isa pang folder mula sa drawer ng kanyang desk. Orihinal na mga dokumento N Villarreal Group nilagdaan ni Anastasio noong buhay pa. Ikinumpara niya ang pirma, ikinumpara ang selyo, ikinumpara ang tinta. Ito ay isang pekeng, kapatid, maganda, ngunit pekeng. Ang pirma ng selyo na may bituin ay may baluktot na gitnang linya. Ang aking tunay na ama, ayon sa iyong kwento, ay laging iginuguhit ang bituin mula kaliwa patungo sa kanan, ito ay iginuhit pabaliktad. Ang nangopya nito ay hindi kaliwete, ang aking tunay na ama ay o. Itinukot ni Oscar ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Totu, kaliwete si Papa, at mayroon pa, kapatid.
ang maprobisyon ng paglilipat ng shares sa pangalan nina Nicolas Villarreal at Rowena Castro ay binalangkas gamit ang isang modernong programa. Ang aking ama, ayon sa mga orihinal na dokumento, ay hindi kailanman gumamit ng ganong uri ng legal na balangkas. Ito ay inihanda ilang linggo lamang ang nakakaraan, hindi ilang taon na, tulad ng susubukan nilang patunayan. Kung gayon, mayroon tayong mga ebidensya, mayroon tayong sapat na ebidensya upang bukas, kapag pumasok sila sa boardroom, hindi sila lalabas na naglalakad, kundi may kasamang escort. Sa parehong oras na iyon, sa isang liblib na bahay sa gilid na lungsod, isang matandang babae ang nagbukas ng pinto ng kusina. Ito ang pangalawang asawa ng yumaong Anastasio, si Bea Perez. Ang inalis ni Rowena sa mansyon, ilang buwan na ang nakakaraan na may dahilan na mas magiging payapa siya sa malayo sa ingay. Si Bea ay naninirahan doon kasama ang isang katulong at isang matandang aso na natutulog sa paanan ng kama. Nang madaling araw na iyon, hindi makatulog si Bea. May nagsasabi sa kanya na kailangan niyang buksan ang radyo. Ginawa niya at narinig sa isang night news program ang isang di pangkaraniwang pahayag. Isang anonymous na abogado ang kumontak sa istasyon upang i-report na kinabukasan. Sa tanghali, isang pekeng testamento ang ipapakita sa Villarreal Mansion. Hiniling nang naksumbong na ipalaganap ang balita sa madaling araw upang maiwasan ang pamilya ng amo na dayain. Nanatiling nakatingin si Bea sa radyo nang hindi gumagalaw at saka naalaala. Naalaala niya ang makakaibang tawag ni Rowena nung naninirahan pa siya sa mansyon. Naalaala niya ang mga papeles na itinatago ng dalagita sa nakakandadong drawer. Naalaala niya ang araw na aksidente niyang nakita ang isang kopyang pirma ni Anastasio sa deskang opisina. Nang hindi nag-isip ngang 2 beses, kinuha ni Bea ang kanyang wallet, ginising ang katulong, hiniling na tumawag ng taxi at bago sumikat ang araw ay papunta na siya sa Villarreal Mansion. Na may 2 lumang sobre na nakatago sa kanyang kandungan. Mga sobre na itinago niya nung araw na umalis siya sa bahay para sa pag-ingat dahil may nagsabi sa kanyang kaluluwa na darating ang sandaling ito. Ang boses sa radyo ay boses ng isang batang matapang na babae, si Lorena Reyes iyon, at ang istasyon na radyo ay ang parehong istasyon kung saan ilang taon na ang nakaraan. Ay nagsimula ang isang mamahayag na mag-imbestiga ng mga kahina-hinalang galaw sa loop ng Villarreal Group. Ang parehong mamamahayag na nagpakilala bilang kinontratang photographer sa engagement lunch na iyon. Ang lalaking iyon na may kwaderno na tahimik na nagtatala ng lahat. Ang kanyang tunay na pangalan ay Joaquin Espino. Kinontrata siya ni Aling Susing ilang buwan na ang nakakaraan upang idokumento ang bawat galaw ni Rowena sa loop ng bahay nang hindi nalalaman ni Oscar. Alas 11:30 ngang umaga, puno na ang Villarreal Mansion. Ipinatawag ni Oscar nang hindi sinasabi ang dahilan. Ang lahat ng miyembro ng board of directors ng grupo. Bumaba si Rowena mula sa itaas na kwarto na may eleganteng damit at pulang labi. Ngumiti siya, sigurado siyang ang tanghalian na iyon ay ang kanyang huling tagumpay. Dumating si Nicolas Villarreal ilang minuto pagkatapos sa kanyang sports car na may leather folder sa ilalim ng kanyang braso. Sinalubong siya ni Rowena ng isang diskretong halik sa pisngi. Handa na ang lahat, mahal ko. Lahat, mahal. Kapag ipinakita ni Mateo ang testamento, makakaroon tayong legal na mayorya. Si Oscar ay mananatili bilang bisita sa kanyang sariling bahay. Pumasok sila sa boardroom. Isang mahabang mesa na gawa sa kahoy ng roble, 12 upuan. Pumasok si Oscar sa kabilang pinto. Pumasok si Clara sa likuran niya. At sa likuran ni Clara ay pumasok ang isa-isa. Si Aling Susing na may baston, si Mang Tonyo na may leather notebook, si Julia Ramirez na may cellphone sa kamay, si Bea Perez na may 2 lumang sobre, si Joaquin Espino na may tape recorder sa ibabaw no mesa. At sa huli, binubuksan ang makapinto ng malapat. Si Mateo manalastas sa longa na may kanyang maleta ng abogado. Nanatili si Rowena na nakapako. Nahulog ni Nicolas ang folder sa sahig. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Rowena, sabi ni Oscar, na umupo sa dulo ang mesa, na ang aking ama bago pumanaw ay nagiwan ng isang tunay na testamento at ang testamento na iyon ay nasa kamay ng aking kapatid, na pumasok ngayong araw sa pintuan na ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang anak ng bahay na ito, hindi bilang kinontratang abogado. Tiningnan ni Rowena si Mateo. Ibinalik ni Mateo ang tingin na may malamig na kapanatagan ng mga lalaki na natuklasan sa tamang oras kung ano ang malapit nilang lagdaan.
Binibining Castro, ang testamento na inyong inihanda kasama si Ginong Villarreal ay isang pekeng. Mayroon ako rito nga ebidensya, mayroon ako rito nga orihinal na nilagdaan nga aking tunay na ama, at mayroon ako rito ng ekspediente ng Bahay Aruga ni Santa Esperanza, nilagdaan ni Sister Amalia Torres na nagpapatunay sa aking pagkakakilanlan. Naghihintay ang pulis sa pasukan. Ang Board of Directors ay magbobotohan ngayong araw mismo para sa pagpapatalsik kay Nicolas Villarreal at paghaharap ng formal na kaso laban sa inyo. Tumayo si Rowena. Hinanap niya ang pinto sa kanyang mga mata. Nirikot na siya ni Joaquin Espino gamit ang nakatagong kamera sa brotsa ng kanyang jacket. Inilagay ni Bea Perez sa mesa ang dalawang lumang sobre. Naglalaman ang nga ito nga mga sulat kung saan si Rowena, ilang taon na ang nakaraan, ay humihingi nga paunang bayad kay Nicolas bilang kapalit ng pag-aasikaso sa problema ngang mana. Oscar, mahal ko, ito ay isang pagkakamali, mahal kita. Palagi kitang minahal. Nagsisinungaling ang nga empleyado. Tumayo si Oscar, lumakat patungo sa kanya. Tiningnan siya ng matagal, nang walang galit, nang walang pahamak, tanging may malalim na kalungkutan. Hindi mo ako minahal kailanman, Rowena, at ako, sa loob ng mahabang panahon, ay hindi rin alam kung ano ang pagmamahal. Ngayong araw, isang mapagpakumbabang babae na may basahan sa kamay at isang sobre sa kanyang bag, ang nakturo sa akin kung ano ang halaga ng paktas na palat at paksasabi, hindi umabot dito ang inyong boses. Maaari ka nang umalis ngayon o maghintay na samahan kang batas. Hindi na iyan sa akin ang maksabi. Pumaksak si Rowena sa upuan. Sinubukan ni Nicolas na tumakas. Ang pintong silid ay nakaharang ng dalawang opisyal na naghihintay sa labas. Tinapos ni Joaquin Espino ang recording. Si Mang Tonyo, nakatayo sa tabi, ay yumuko ng may tahimik na pagalang. Lumipas ang malinggo, ang Villarreal Mansion, sa nakakaisang desisyon ng tatlong tagapagmana, ay nagbago ngang pangalan. Hindi na ito tinawag na mansyon, tinawag itong Casa Remedios, bilang parangal sa babaeng nakaisa ng tatlong buhay sa malayo, nang walang sinuman ang nakakaalam habang siya ay nabubuhay. Ang Bahay Aruga ni Santa Esperanza ay pinalaki. Si Mateo, Oscar, at Clara ay sabay-sabay na lumagda sa mga dokumento upang ito ay maging permanenteng tirahan ng matatandang babae na walang pamilya bilang alaala ni Sister Amalia Torres at ng lahat ng anonymous na kumadrona na umalalay sa mga bata tulad ni Ariel sa mga nakalimutang bayan. Si Aling Susing Garcia ay lumipat sa Jardine de Casa Remedios sa isang kwarto na may tanaw sa Mganara. Bumalik si Bea Perez sa mansion. Ngunit sa pagkakataong ito ay bilang lola, tinuring siya ni Clara na ganun. Tinawag siya ni Oscar na nanay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Si Julia Ramirez ay in-promote bilang general manager ng kusina na may dobleng sahod. Bumalik si Lorena Reyes mula sa bayan at tinanggap ang posisyon na inalok ni Julia sa kanya. Nagpatuloy si Mang Tonyo bilang punong mayordomo hanggang sa magpasya siyang magretiro. Ngunit hindi niya kailanman tinigilan ang pagpunta upang magtea sa hapon sa hardin kung saan laging naghihintay sina Clara at Aling Susing sa kanya. Sina Rowena Castro at Nicolas Villarreal ay nilitis para sa panloloko, pagpeken dokumento at konspirasyon. Mahaba ang proseso, ngunit ang katotohanan noong araw na iyon ay dumating ng buo. Isang mainit na hapon, walang eksaktong petsa, si Clara ay nakaupo sa batong bangko sa ilalim ng puno sa hardin. Hawak niya sa kanyang makamay ang napakalit na medalya ni Ariel. Tinitingnan niya ito na iniisip ang kanyang ina, iniisip ang lahat ng walang laman na kahon na, pagmamahal na tahimik na dinala ni Remedios, iniisip ang hindi inaasahang swerte na makahanap ng dalawang kapatid kung saan dati ay kalungkutan. Umupo si Oscar sa tabi niya. Umupo si Mateo sa kabilang panig. Dahan-dahang lumapit si Aling Susing na may baston. Nakdala si Bea ang limonada sa isang tray. Dahan-dahang lumapit sina Julia, Lorena, Joaquin Espino at iba pang kaibigan NG Bahay. Isang ordinaryong hapon, isang ordinaryong mesa, isang pamilya na binuo mula sa mga piraso na pinahiwa-hiwalay ng buhay sa loob ng ilang dekada. Itinaas ni Clara ang kanyang mga mata, tiningnan ang kanyang dalawang kapatid, pinisil ang medalya sa kanyang dibdib at sinabi, nang mahina na may parehong boses na minsan, ay pinigilan niya ang isang galit na babae sa marmol na lobby. Nanay, kung naririnig niyo po ako, hindi na po walang laman ang kahon. Puno na po ang kahon, puno na pong lahat at nam sa inyo magpakailanman. Mahinahon na inigalaw ng
hangin ang mga dahon ng mga nara. Tila may isang tao mula sa isang napakalayong lugar at sa parehong oras ay napakalapit, ay sa wakas, ay isinara ang isang libro pagkatapos ng napakaraming taon ng matiyagang paghihintay. At sa bahay na iyon na hindi na mansyon, kung saan dati nanirahan ang katahimikan at ngayon ay naninirahan ang katotohanan, tila naintindihan ng buong mundo sa isang hapon sa hardin ang isang aralin na hindi natututunan sa mga libro, na ang dignidad ay hindi nabibili, na ang katotohanan ay hindi nagtatapos at na ang tunay na pag-ibig, kahit patumagal na mga dekada upang mahanap ang pinto, ay laging kumakatok sa tamang puso, sa tamang oras.